Review mga kaotaku, welcome sa full arc recap ng Boruto, Naruto Next Generations. Ito ang compressed version mula part 1 hanggang part 5. Kung gusto niyo ang tumalon diretso sa part na gusto niyo, i-check lang ang timeline sa baba o puntahan ang playlist dito sa channel. Kaya tara na at balikan natin ang intense na laban at solid na moments sa Boruto series. Ang kwento ay nagsisimula sa matinding labanan ni Boruto, Uzumaki at Koaki. Sabi ni Koaki, sumuko ka na, Boruto. Kung hindi, isusunod kita sa pinagdalhan ko kay 7th Hokage. Pero sagot ni Boruto, hindi pa tapos ang panahon ng mga ninja. Nasa harap mo ang isang tunay na ninja ngayon. Para maintindihan kung paano nauwi sa ganito, balikan natin ang nangyari 12 hanggang 13 taon na ang nakalipas. Noon, ang Hidden Leaf Village ay hindi na katulad ng dati. Isa na itong modernong syudad na parang smart city. Sa loob ng Hokage office, abala sina Naruto at Shikamaru sa mga papel. Naruto, bukas na ang entrance ceremony, di ba? Shikamaru, oo, pero kailangan nating tapusin lahat ng paperwork ngayon. Shikamaru, mukhang kailangan kong mag-overtime ngayong gabi. Sa kabilang panig ng village, sa isang hamburger restaurant, may limited edition na green chili burger. Dahil kaunti lang ang stocks, may dalawang batang lalaki na nag-uunahan para makabili. Tumakbo sila ng mabilis at bumili ng burger. Pagkatapos, sumakay sila sa tren habang kumakain. Ang dalawang batang ito ay sina Boruto at Shikage. Boruto, buti na lang umabot tayo. Grabe, ang anghang nito. Shikage, ganyan talaga araw-araw sa akin. Kumakain ng burger habang nakasakay sa tren. Gusto ko ganito na lang palagi ang buhay. Boruto, kung yan ang buhay para sayo, sorry pero bukas balik eskwela na tayo. Shikage, tapos na ang bakasyon. Boruto, oo, pero entrance ceremony pa lang bukas. Hindi pa klase. Shikage, sinabihan ka ba ng tatay mo? Hindi kami nag-uusap masyado. Tandaan mo, ang tatay mo ang pinakamahalagang tao sa village. Huwag kang gagawa ng ikakahiya niya. Lagi niyo na lang siyang pinupuri. Gusto niyo bang mapahiya ko siya? Sige, aalis na ako. At sana walang gulo. Pag-alis ni Shikage, tumalon si Boruto at naupo sa poste. Mula sa pwesto niya, nakita niya ang isang grupo ng bully na nangungutong sa isang mahiyain na estudyante. 4,000 yen lang, pambihira, kulang yan para sa amin. Biglang may nahulog na bagay mula sa taas. Si Boruto yun. Sinabi niyang aksidente lang daw. Tinawanan siya ng mga bully, pero pagkatapos ay ginamit ni Boruto ang Shadow Clone Jutsu at tinalo silang lahat. Tumakas ang mga bully. Denki, salamat, Boruto. Pero baka bukas mas grabe ang gawin nila sa akin. Bakit ka natatakot? Hindi ka ba nagagalit? Hindi ako tulad mo. Mahina ako. Hindi ako marunong ng ninjutsu. Estudyante ka ba ng Ninja Academy? Oo, bukas magsisimula na. Ayos. Classmate tayo. Ayaw ko talagang maging ninja. Gusto ko gumawa ng gadgets. Pero gusto ng tatay ko na magmana ako ng kumpanya niya. Anong pangalan ng kumpanya ng tatay mo? Kamanarimon Private Limited. Grabe, yun ang gumagawa ng paborito kong ninja video game. Ang swerte mo, kung ako lang ang masusunod, hindi ako magiging ninja. Pero hindi ko kaya sabihan ng tatay ko. Boruto, at least umuwi ang tatay mo. Ang tatay ko, puro trabaho. Hindi na kami halos nagkakausap. Denki, anong pangalan mo? Boruto, Boruto Uzumaki. Uzumaki, anak ka ni Lord 7th Hokage? Boruto, bakit parang gulat ka masyado? Pasensya na, kailangan ko nang umalis. Baka pag-alitan ako ng nanay ko. Kita tayo bukas sa school. Boruto, sige, pero tandaan mo, kausapin mo ang tatay mo. At kung inaaway ka nila, ipaglaban mo ang sarili mo. Denki, oo, salamat. Pag-uwi ni Boruto, sinalubong siya ni Hinata. Sabi mo uuwi ka ng maaga. Sinundan ako ni Shikage. Himawari, kuya, alam mo ba, tinulungan ko si mama magluto. Hindi ako makapaniwala na bukas papasok ka na ulit sa school. Alam mo ba, kaklase ko ang tatay mo noon. Ang kulit-kulit niya, laging napapagalitan. Paulit-ulit mo na yang kinukwento. Hindi ko alam kung uuwi siya ngayon. Boruto, lagi na lang siyang wala. Lagi niya kaming ginagawang pangalawa sa trabaho. Huwag mong sabihin ganun. Dahil sa kanya, maayos ang village. Wala nang ang kalaban, bakit kailangan pa niyang magtrabaho ng sobra? Hindi lang laban ang trabaho ng Hokage.
Marami siyang responsibilidad. Samantala, sa bahay ni Denki, sinabi niya sa kanyang ama na ayaw niyang maging ninja. Dahil dito, sinampal siya ng ama niya. Hindi mo na dapat inuulit yan. Ikaw ang tagapagmana ng kumpanya ko. Nakakahiya ka. Inaapi ka lang ng mga walang kwentang bata. Kaya, kasi mahina ka. Kailangan mong maging malakas. Doon ka lang nila igagalang. So kailangan ko lang maging malakas? Oo, doon lang kita matatanggap bilang tagapagmana. Sige, gagawin ko yun. At ipapakita ko sa'yo. Kinabukasan, papunta na si Boruto sa entrance ceremony ng Ninja Academy. Habang tumatakbo, napansin niyang papunta si Denki sa istasyon, hindi sa paaralan. Sumunod siya. Sa loob ng tren, nandoon ang mga bully. Hinanap nila si Denki. Bigla na lang yumandar ang tren, at pumasok si Denki. Welcome sa tren ng kapalaran. Gaya ng ginagawa niyo sa akin, ngayon ako naman. Bumangga ang tren sa isang sira-sirang bahagi, at dumating si Boruto para iligtas si Denki. Bakit ka nandito? Entrance ceremony natin ngayon. Kailangan kong patunayan sa tatay ko na kaya kong lumaban. Kaya ko silang harapin, pero mali ang paraan mo. Bigla silang tinamaan ng paparating na tren. Gumamit si Boruto ng Shadow Clone Jutsu para ayusin ang track. Nahulog siya, pero nahawakan siya ni Denki. Na-redirect ang tren bago sila magbanggaan. Pagkabagsak nila, sinagip sila ng mga bully na muntik na ring madamay. Pero ang saya, hindi ko naisip kung paano hihinto ang tren. Nagkaisa silang tumulong kay Boruto na ihiwalay ang tren at huminto ito sa oras. Dumating sila sa school. Tinawag ang pangalan, Boruto Uzumaki. Pumasok si Boruto. Huli sa klase. Tuwang-tuwa si Naruto at sinabi niya, "Hay naku, parang ako lang siya nung bata." Pagkatapos, lumitaw si Konohamaru. Humingi ng paumanhin si Boruto at sinabi niyang, "Ay, sorry Kuya Konohamaru." Pero sumigaw si Konohamaru at sinabing, "Hindi ako kuya mo. Tawagin mo akong sensei." Kinagabihan, binunot ng crane ang tren mula sa puno. Sa Hokage office, kinausap si Naruto tungkol sa insidente. Kahit walang kasalanan si Boruto, sinuspinde pa rin siya ng 1 linggo. Pagbalik niya sa school, sinalubong siya ni Denki. Humingi ito ng tawad at sinabing siya dapat ang nasuspinde. Nagpasalamat din siya kay Boruto. Sinabi naman ni Boruto na okay lang yun at pinayuhan si Denki na mag-ingat. Nagdesisyon si Denki na matutong gumamit ng nanjutsu, hindi para sa tatay niya, kundi para sa sarili niya. Napangiti si Boruto at sinabi niyang balang araw, baka pagsamahin ni Denki ang gadgets at jutsu. Sumang-ayon si Denki at naisip niyang ang saya sigurong mapaghalo ang science at nanjutsu. Unang araw pa lang ito ni Boruto sa academy matapos siyang masuspinde ng 14 na araw dahil sa gulong ginawa niya noon. Kaya ngayon, sobrang excited siya. Biglang dumating si Shikide at sinabi sa kanya, "Hindi mo naman kailangang maging sobrang masaya. Dahil sa suspensyon mo, ikaw ang pinag-uusapan ng lahat." Ngumiti si Boruto at sagot niya, siguro fans ko sila. Sabihin mo sa kanila, bumisita sila mamayang hapon. Wala akong oras ngayon." Pumasok siya sa classroom at buong lakas na sumigaw, "Hello guys! Ako nga pala si Boruto Uzumaki. Kamusta kayo?" Pero walang sumagot. May isa pang nagsabi, "Sino tung walang kwenta?" Sabi ni Shikide, "Di ba sabi ko sa'yo, walang may gusto sa'yo dito." Umupo na lang si Boruto sa kanyang upuan. Sa kabilang banda, may ilang estudyante ang nag-uusap. Anak siya ng 7th Hokage kaya konti lang ang parusa sa kanya. Kung ibang tao yun, malamang nasa kulungan na siya ngayon. Sumabat si Shikide, "Huwag mong seryosohin yang mga sinasabi nila." Tumango si Boruto, "Baka nga tama ka." Pagkatapos, nakita si Inojin na bumaba sa hagdan at sinabi, "Ginagamit lang ni Boruto ang pagiging anak ng 7th Hokage para sa advantage niya." May isang babae na sinubukang pigilan siya. "Nako, baka masyado akong napalakas," ng sabi, bulong ni Inojin. Sabi naman ni Shikide, "Alam ko naman na diretso ka kung magsalita, pero minsan, tahimik ka rin sana." Pero hindi naman ako nagsisinungaling. Lahat ng tao sa class, ganyan din ang sinasabi tungkol kay Boruto. Hindi ito pinansin ni Boruto at lumapit para makipagkamay kay Inojin, pero tinanggihan siya ni Inojin. "Hindi ako nagtitiwala sa mga kagaya mo," sabi niya. Dumating si Shino Sensei kaya natigil ang tensyon. Sa susunod na eksena, nagpa-practice na ang mga estudyante.
Pinapanood ni Shino Sensei ang lakas at kahinaan ng bawat isa para sa future training. Lumapit si Denki kay Boruto. Grabe, ikaw ang second best sa class. Sagot ni Boruto, ha? Hindi ako first. Ipinakita ang listahan. Una Yuno Ayabi. Pangalawa Boruto Uzumaki. Pangatlo Sarada Uchiha. Nasaan na yang Ayabi na yan? Tanong ni Boruto. Sagot ni Denki, umalis siya kanina. Ayaw daw niyang sumama sa mga mahihinang katulad natin. Ganun siya kagaling, at ang taba pa niya. Biro ni Boruto. Sa lunch break, gutom na gutom si Boruto. Tinanong niya ang ilang estudyante, pwede ba kaming sumabay sa lunch? Sagot ng mga estudyante, sa rooftop kami kakain. Sabay takbo palayo. Bigla namang may sumigaw, hoy, istorbo ka. Sa ngayon, akin ang classroom na to. Lumayas ka. Sabi ni Denki, siya si Ayabi. Kwento ni Shikidate, 2 beses siyang bumagsak sa graduation exam. Ganun, senior pala natin siya, ani Boruto. Sagot ni Ayabi, huwag kang masyadong pakialamero, anak ka lang ng Hokage. Sagot ni Boruto, wala akong pakialam kung sino ang tatay ko. Bigla siyang sinunggaban ni Ayabi sa kwelyo. Mahina ka, umaasa ka lang sa tatay mo. Pagkasabi nito, itinapon niya si Boruto sa tabi. Nilapitan siya ni Denki, huwag mo siyang patulan, malakas siya, kahit teachers, impressed sa kanyang taijutsu. Sabi ni Ayabi, lahat ng tunay na ninja, lakas ang batayan. Wala namang silbi ang pagsunod sa rules o pag-aaral. Yung mga tulad ng Hokage, sila ang malalakas. Dahil sa kanila, nanalo tayo ng awards. Pero ikaw, isang mahina na umaasa lang sa pangalan ng ama mo. Sumigaw si Denki, mali ka. Hindi siya umaasa sa tatay niya. Dahil sa kanya, gusto ko ring maging ninja. Biglang sinunggaban ni Ayabi si Denki. Makipag-usap ka lang kapag kaya mo akong talunin. Pero dumating si Boruto at sinipa siya. Akala mo ba, ang pananakot ay tunay na lakas? Pinigilan siya ni Shikidate pero sabi ni Boruto, huwag kang mag-alala. Desidido na akong patunayan sa kanya ang tunay na lakas. Samantala, nagulat si Shino Sensei kasi walang laman ang classroom, lahat ay nanunood ng laban ni Boruto at Ayabi. Sabi ni Ayabi, sige, match na tayo. Ayon sa rules, bawal gumamit ng weapons, kasi kung gagamit ako, baka mamatay lang si Boruto. Nagsimula ang laban. Nagtapon ng shuriken si Ayabi, at nakaiwas si Boruto. Gumanti rin siya ng shuriken. Sinubukan niyang sipain si Ayabi mula sa likod. Pero mahusay sa taijutsu si Ayabi kaya lahat ng atake niya ay nasalag. Inangat ni Ayabi si Boruto at itinapon. Ha, talunan ka na agad? Pero hindi susuko si Boruto. Gumamit siya ulit ng shuriken. Pero nahuli siya at sinipa. Yun pala, shadow clone lang yun. Nakaganti si Boruto. Pero, nag-substitution technique din si Ayabi, pinalitan niya ang sarili ng kahoy. Nagulat ang lahat. Hindi malaman ni Boruto kung nasaan siya. Minsan nasa pader si Ayabi, minsan nawawala. Biglang nagpakita sa taas ng pader at nagtapon ulit ng shuriken. Tinamaan ng konti si Boruto. Nahuli ko na siya. Hindi ito clone. Umatake si Ayabi ng buong lakas. Pero clone lang ulit yun. Kasi si Ayabi, 2 beses bumagsak sa exams. Hindi niya alam ang ibang jutsu kaya naloko siya. Dito na umatake si Boruto ng tuluyan. Tinapos niya ang laban at natalo si Ayabi. Galit na galit si Ayabi at hinugot ang kanyang weapon. Pero dumating si Inojin, ginamit ang Beast Scroll para maaga ang weapon. Di ba sabi mo bawal ang weapon sa laban? Ikaw pa ang lumabag sa rules. Napahiya si Ayabi. At dito, si Boruto ang nanalo. Ang galing. Kinabukasan, lahat ng estudyante ay kaibigan na ni Boruto. Nakikipag-usap na sila sa kanya. Biglang dumating si Ayabi. Natakot ang ilan, pero binati siya ni Boruto. Hi, sumagot si Ayabi. Hi, naging magkaibigan na rin sila. Sabi ni Shikidate, what a drag. Pagkatapos, nagturo si Shino Sensei ng tamang paggamit ng shuriken. Nagbibigay siya ng tips sa mga estudyante. Pero di pa tapos magsalita si Sensei, nagtatapon na agad ng shuriken ang mga estudyante. Hoy, hintayin niyo muna ako. Isang babae ang nagtapon, pero sablay ang tira. Si Erujan at Shikidate, tinamaan ang target ng maayos. Si Metal Lee naman, napaka-perfect ng tira habang umiikot pa. Pinuri siya ni Shikidate. Kaso, bigla siyang kinabahan dahil napansin niyang pinapanood siya ng lahat.
Naging shaky ang kamay niya at di na niya maitapon ng tama ang shuriken. Tumakbo siya palayo. Samantala, si Boruto naman ay magtatapon gamit ang Demon Wind Shuriken. Nang makita ito ni Shikide at Erujan, tumakbo agad sila palayo. Pero si Metal Lee, hindi umalis. Gusto niyang pigilan ang shuriken. Pero nang sumipa siya, tumama ang paa niya sa shuriken at nabangga siya sa puno. Nilapitan siya ni Boruto at humingi ng sorry. Dumating si Shino Sensei, hindi ka talaga makikinig no? Saan mo nakuha yang shuriken? Sagot, galing pala ito kay Ayabi na nakalimutang isara ang locker. Pinatawag ni Shino Sensei ang buong klase. Dahil sa pagkakamali ni Boruto, muntik nang mapahamak si Metal. Kaya ang parusa nyo, ayusin nyo ang sirang Hokage statue ngayon din. Nagsimula silang mag-ayos. Habang nagtatrabaho, reklamo ni Boruto. Ang dami naman nito. Habang abala ang lahat sa kanilang trabaho, may nagsabi ng, wala na bang ibang gagawin si Nijo? Lumipas ang maraming oras sa paggawa, at ipinakita si Sumire na patuloy na nagtatrabaho. Sa ibaba naman, masayang naglalaro ng game si Boruto kasama ang kanyang mga kaibigan. Sanita sila ni Sumire, pakiusap, bawasan nyo na ang break time nyo para matapos natin agad ang gawain. Sumagot si Shikide, halos tapos na kami. Kaunting parte na lang ang kay Metal. Dahil dito, nagmadali si Metal Lee sa paggawa. Pero sa pagmamadali, aksidente niyang nabangga ng malakas ang estatwa at nagkaroon ito ng bitak. Bumagsak ito sa lupa at tuluyang nabasag. Nasayang ang buong pinaghirapan nila. Kinagabihan, pauwi na ang lahat ng estudyante. Tahimik si Metal at mukhang malungkot habang nakatingin sa sirang estatwa ni Hokage Hiruzen. Sumigaw si Boruto, tama na yan, Metal. Hindi naman yan mukhang totoo sa totoong buhay. Sabi ni Shikide, kahit gaano ka pa kasipag, kapag kinakabahan ka, palagi kang nagkakamali. Hindi mo ba napapansin? Tinanong siya ni Metal, paano mo alam? Sagot ni Shikide, akala mo ba walang nakakapansin? Kahit anong training mo sa bundok, kung palagi kang kinakabahan, walang kwenta yan. Hindi nakaimik si Metal, saka itinuro ang isang direksyon, doon muna ako. Umalis siya, tahimik lang. Tinanong ni Rosen si Shikide, ganun ba talaga ang tamang pakikipag-usap sa kaibigan? Pagdating sa susunod na eksena, makikita si Shikide sa bahay niya, nakaupo at naglalaro ng game. Bigla siyang tinapak ng malakas ng nanay niya. Anong ginawa mo sa school, ha? Sagot ni Shikide, wala naman po akong ginawa, si Boruto ang pasimuno, nadamay lang ako. Pero hindi naniwala ang nanay niya, huwag kang magpalusot. Dumating ang ama niyang si Shikamaru, oh, ano na namang nangyayari dito? Inireklamo ng nanay niya si Shikide. Kaya sinabi ni Shikamaru, ganun ba? Ayos lang yan, kasama yan sa pagiging ninja. Kahit sino, hindi naman perpekto, napaisip si Shikide at naalala ang sinabi niya kay Metal. Sabi niya, oo nga, tama kayo, Dad. Tiningnan siya ng nanay niya at nagsabing, aba, mukhang naiintindihan na ng anak natin ang dapat gawin. Pero sabay sabi niya, halina't kumain na tayo. Agad namang inagaw ng nanay ang bote mula sa ama niya. Sobra na kayong nagpapalamang sa anak natin. Baka lamaking spoiled yan. Habang palihim na bumubulong si Shikide at Shikamaru, napakaabala naman ito. Biglang sabi ng nanay, alam ko yan, iniisip nyo na naman what a drag, ano? Wala kayong hapunan ngayong gabi. Pagkatapos nyon, makikitang nakaupo sa labas si Shikide, nag-iisip, na sobrahan yata ako sa sinabi ko kay Metal. Nagdesisyon siyang humingi ng tawad bukas. Kinabukasan, papunta na sa academy ang mga estudyante. Napansin ni Shikide si Metal at agad siyang nilapitan para humingi ng tawad. Ngunit biglang nag-iba ang kulay ng mata ni Boruto, katulad ng dati, at nakita niyang may asul na apoy sa loob ni Metal. Tumalon si Metal at tumakbo sa kabilang bahagi ng pader. Sinundan siya ni Shikide. Nang subukan siyang kausapin ni Shikide, bigla siyang inatake ni Metal. Hindi maintindihan ni Shikide kung ano ang nangyayari. Tinadyakan pa siya ni Metal sa ulo pero nakailag siya. Sabi ni Metal, ipapakita ko ngayon kung gaano ako kalakas. Sagot ni Shikide, alam kong galit ka pa rin sa sinabi ko kahapon, kaya patawad na. Pero umatake muli si Metal, at napagtanto ni Shikide na kung hindi siya aalis, baka mapahamak talaga siya. Dumating sina Boruto at Rosen. Nagtanong si Boruto, nakikita niyo ba yung asul na apoy sa loob ni Metal?
Lahat ay nagtataka, anong sinasabi mo? Napagtanto ni Boruto na siya lang ang nakakakita ng asul na apoy. Naghagis ng shuriken si Metal sa kanila. Dahil hindi na siya kinakabahan, mas malakas ang mga atake niya ngayon. Sabi ni Boruto, kailangan natin ng plano. Pero tumakbo na si Shikidate. Tumakbo silang lahat papunta sa likod ng training ground sa academy. Sabi ni Shikidate, hindi pwedeng puro takbo lang. Ha? Ikaw lang naman nagsabing tumakbo tayo. Sagot ni Boruto. Sabi ni Shikidate, okay, may naisip na akong plano. Gumamit si Boruto ng Shadow Clone Jutsu at gumawa ng 3 kopya para lituhin si Metal. Si Shikidate naman ay gumamit ng Shadow Paralysis Jutsu, pero nakalampas si Metal sa abot nito. Sumali si Rosen at ginamit ang kanyang Beast Scroll para ilihis ang atensyon ni Metal. Sa pagkakataong ito, na-paralyze na ni Shikidate si Metal. Nilapitan siya ni Shikidate na isa palang shadow clone ni Boruto. Galit na sigaw ni Metal, niloko niyo ako. Sabi ni Shikidate, bilisan mo Boruto. Hindi ko na siya matatagalan. Nang malapit nang umatake si Boruto, biglang nawala ang paralysis jutsu ni Shikidate. Naghilo si Metal at nawala ng malay. Lumabas mula sa katawan niya ang asul na apoy. Lumapit si Shikidate kay Metal at humingi ng tawad. Pumasok na sila sa klase. Pagkatapos, ipinakita si Boruto sa bahay nila. Tinanong niya ang ina habang tinitingnan ng mata ng kapatid niya, Ma, ito ba yung tinatawag na Byakugan? Ano po ang kakayahan nito? Sagot ng ina niya, oo. Kaya nitong makita ang malalayong bagay, at pati ang chakra sa loob ng isang tao. Napaisip si Boruto, so, kaya ko ring makita ang chakra? Katulad noong nakita ko kina Denki at Metal. Nag-isip siya kung ang isa niyang mata ay Byakugan rin. Biglang dumating ang tatay niyang si Naruto na abala sa trabaho. Pagod na pagod si Naruto kaya dumiretso na lang siya sa pagtulog kahit hindi pa kumakain. Pero dito, nagalit ng todo si Bato dahil espesyal ang inihandang pagkain ng nanay niya, paborito yun ng kanyang tatay. Kinabukasan, ipinakita na naglalaro sina Boruto at ang kanyang mga kaibigan sa bubong ng akademya. Bigla namang dumating si Metal at sinabing matagal na siyang naghahanap sa kanila. Pinagalitan niya sila dahil naglalaro lang sila habang dapat ay nasa klase. Banta pa niya na isusumbong niya sila sa guro. Pero sinabi ni Boruto at Shikidate na nakakatulong ang laro sa pagpapahusay ng teamwork at skills, pati na rin sa pag-alis ng kaba. Dahil dito, sumama na rin si Metal sa laro habang sinusuportahan siya ng mga kaibigan niya. Sa kasamaang palad, kinabahan ulit si Metal at nabasag niya ang handheld game ni Bato. Sa sumunod na eksena, ipinakita si Konohamaru na nagtuturo sa mga estudyante tungkol sa summon ng jutsu. Ipinakita pa niya ang isang malaking palaka na tinawag niya gamit ang teknik. Namangha ang mga estudyante sa nakita nila. Pinaliwanag ni Sensei Shino na siya ang nag-imbita kay Konohamaru para magturo ng summon ng jutsu sa klase. Ayon sa kanya, ito ang magiging focus ng kanilang practice ngayon. Sinabi pa ni Shino na si Konohamaru ay isang henyo mula sa Leaf Village, kaya pwede siyang tanungin ng kahit ano. Pero walang gustong magtanong sa kanya, maliban sa mga babae sa klase na biglang nagsiksikan sa paligid ni Konohamaru. Napansin ito ni Bato at sinabi niyang hindi bagay kay Konohamaru ang masyadong makipaglandian sa mga babae. Dahil dito, nagalit ang mga babae at sinabi kay Bato na naiinggit lang siya dahil hindi siya kasing galing o kasing gwapo ni Konohamaru. Nainis si Boruto at para mapatunayan ang sarili, kinuha niya ang scroll mula kay Konohamaru at sinubukang gawin ang summon ng jutsu. Pero hindi siya nagtagumpay dahil hindi pa siya pumipirma sa kontratang kailangan para rito. Napahiya tuloy si Boruto. Sinimulan na ang training. Binigyan sila ng kanya-kanyang scroll ni Sensei Shino. Paliwanag niya, mahirap ang mag-summon ng hayop kaya kailangan muna nilang magsanay sa pag-summon ng ninja tools. Nainis si Boruto dahil gusto sana niya agad na hayop ang masummon. Sinabi ng mga babae na ayaw nila sa nakakatakot na hayop kaya ang gusto lang nilang i-summon ay yung cute. Dito sinabi ni Bato na walang saysay ang summon ng jutsu kung mahina lang na hayop ang matawag. Gusto niya ay ahas, si Shikidate naman ay gagamba, at si Metal ay gorilla. Sabi ni Boruto, kapag natutunan na nila ang lahat, sabay-sabay silang tatawag ng isang higanteng hayop. Pero biglang nagsalita si Sarada at sinabing palagi na lang gumagawa ng gulo si Boruto, kaya tinatawag silang problem kids ng ibang klase.
Sinigundahan pa ito ng ibang babae at sinisi ang mga lalaki sa lahat ng kaguluhan. Pero hindi nagpapigil si Inojin at sinabing ang mga babae rin naman ay puro daldal lang buong araw sa klase. Dahil dito, nauwi sa matinding pagtatalo ang dalawang grupo. Biglang dumating si Konohamaru at pinagsabihan sila. Matapos nito, ipinakita ang eksena sa opisina kung saan sinabi ni Konohamaru na ang kasalukuyang henerasyon ng mga bata ay may matinding kompetisyon. May mga landas na raw na tinatahak sina Sasuke, Sakura, Shikamaru, at Lord Hokage Naruto na maaaring sundan ng mga estudyante sa hinaharap. Samantala, gutom na gutom si Boruto kaya pumunta siya sa kantin. Umorder siya ng tinapay, pero nagulat siya nang malaman na isa na lang pala ang natitira. Sinabi niya kay Sarada na paborito niya ang tinapay na yun at araw-araw niya itong kinakain, kaya dapat sa kanya yun. Pero sagot ni Sarada, kung araw-araw mo nang kinakain, subukan mo namang iba. Kaya akin na lang ang tinapay na ito. Nagtaka si Boruto kung bakit agad naubos ang tinapay, at sinabi ng tindera na may matabang customer na bumili ng lahat. Dito na nila nalaman na si Chocho pala ang tinutukoy. Habang tinitingnan siya ni Boruto, agad namang binili ni Sarada ang huling tinapay. Nauwi na naman sa away ang dalawa. Biglang dumating ang mga grupo ng babae at lalaki. Tila magkakaroon na ng malupit na laban. Mabuti na lang at dumating si Shino Sensei para pigilan sila. Nag-anunsyo siya ng isang laban. Ang mananalo ay ang unang makakakuha ng red flag sa itaas ng akademya. Ang matatalo ay kailangang sumunod sa lahat ng gusto ng nanalong grupo. At dito nagsimula ang matinding kompetisyon. Gumamit ng isang estilo si Ayabi para gumawa ng pader na nakulong ang lahat ng babae sa isang lugar, habang ang mga lalaki ay pumasok sa loob ng akademya. Ngunit agad na ginamit ni Chocho ang kanyang expansion jutsu at sa isang malakas na suntok, nabasag niya ang buong pader. Sa pagkakataong yon, natanggal na rin si Ayabi sa laro. Nakapasok ang mga babae sa loob, ngunit biglang may malakas na pagsabog. Sinabi ni Shino Sensei na nakalimutan niyang banggitin na may mga patibong pa siya para sa kanila, kaya kailangan nilang mag-ingat. Pinakita ang mga lalaki habang pumapasok. Napansin ni Metal na maraming shuriken ang paparating, pero madali niya itong nasalo isa-isa. Nang makita niya na galing pala sa mga babae ang lahat ng iyon, bigla siyang kinabahan muli. Sinamantala ng mga babae ang pagkakataon at muling nagtapon ng shuriken sa kanila. Sa pagkakataong ito, hindi na nasalo ni Metal ang alinman. Si Boruto at ang kanyang mga kasama ay gumamit ng hagdan para makarating sa pinto sa itaas ng akademya, ngunit nakalock yun. Ginamit ni Denki ang kanyang laptop para i-hack ang pinto at nabuksan ito. Pagdating ng mga babae, bago pa sila makatawid, bumagsak ang shutter na inihanda rin ni Denki. Ipinakita na nahack niya hindi lang ang pinto kundi lahat ng mekanismo. Ginamit ni Iwabe ang kanyang beast scroll para takutin ang mga babae. Pero aksidenteng napandat ni Boruto ang maling button sa laptop, dahilan para bumagsak ang tubig at masayang ang scroll. Dahil dito, naipit sila sa gitna ng mga babae. Kahit na nakatakas sina Iwabe, Shikadei, at Boruto, naiwan si Denki na nahuli ng mga babae. Sinabi ni Denki kay Boruto na tumakbo, kaya nagpatuloy silang tatlo at nakarating sa silid ng ninja tools. Nagplano sila at iminungkahi ni Boruto na dalhin ang Sunny Scroll. Kung makapag-summon man lang sila ng maliit na palaka, matatakot ang mga babae. Habang dinidistract ni Iwabe at Shikadei ang mga babae, tumalon si Boruto kasama ang kanyang mga shadow clone para itulak ang isa sa kanila pataas ng gusali. Nakita ng isang babae ang pagkawasak ng clone habang nahuhulog, kaya nahulaan niyang nasa itaas na si Boruto. Nagpasabog sina Iwabe at Shikadei ng smoke grenade, pero may isa sa mga babae na may paper bombs kaya agad nasira ang pinto. Umatras si Chocho para kunin ang flag, ngunit gumamit si Boruto ng summonang jutsu. Sa pagkakataong ito, gumana ang jutsu at isang malaking halimaw ang lumabas at umatake kay Chocho. Muntik na siyang mahulog sa gusali, pero nasagip siya ni Boruto, Iwabe, at Shikadei. Nakita ng halimaw ang tatlo at handa ng umatake, ngunit dumating si Konohamaru Sensei at ginamit ang Rasengan para talunin ito sa isang iglap. Napansin nilang nasa kamay ng isang babae ang flag, ibig sabihin panalo ang mga babae. Ayon sa patakaran, kailangang sundin ng mga lalaki ang anumang utos ng mga babae. Nalungkot si Boruto,
ngunit nagpasalamat si Sarada sa kanya dahil iniligtas niya si Chocho, kaya hindi na nila kailangang sumunod sa anumang utos. Nag-aya si Boruto na kumain ng burger, at pumayag naman ang mga babae. Ngunit sinabi ni Shino Sensei na bago yun, kailangan muna nilang linisin ang akademya. Biglang bumagsak ang buong gusali dahil sa halimaw na tinawag ni Boruto. Nagtaka si Konohamaru kung paano nagawang mag-summon ng ganoon kalaking halimaw kahit kaunti lang ang chakra ni Boruto. Sa susunod na eksena, ipinakita ang isang lalaki sa nayon na gumagamit ng fire jutsu para manggulo. Dumating sina Boruto at ang kanyang mga kaibigan para pigilan ito, pero inatake rin sila. Nagbago ang kulay ng isang mata ni Boruto at nakita niya ang chakra sa loob ng lalaki. Sa tulong ni Ayabi, tinalo nila ito. Ngunit nakatakas pa rin ang lalaki gamit ang fire jutsu. Sinundan siya ni Boruto at natagpuan ang isang batang lalaki na mabilis na kumuha ng asul na chakra mula sa lalaki. Nagulat si Boruto sa kanyang nakita. Sa akademya, ipinakilala ni Shino Sensei ang bagong estudyante na si Mitsuki mula sa Hidden Sound Village. Nag-usap-usap ang mga mag-aaral kung anong klase ng jutsu ang kaya niyang gawin. Gustong makipaglaban ni Ayabi sa kanya. Habang ang mga babae naman ay humanga sa kanyang itsura. Pinaupo siya ni Shino Sensei sa tabi ni Boruto. Nakita na mabilis na nasagutan ni Boruto ang isang tanong, ngunit nagalit si Shino Sensei dahil hindi niya ginamit ang itinurong formula. Binigyan siya ng mas mahirap na problema, ngunit hindi niya ito nalutas. Madaling nasagutan ni Mitsuki ang problema at ipinaliwanag kay Boruto. Nagalit si Shino Sensei dahil hindi siya nagpapalam bago sagutin, ngunit sinabi ni Mitsuki na dapat magtulungan upang mas matuto. Sa sumunod na eksena, nagsimula ang laban ni Boruto at Ayabi. Natalo agad si Boruto at hinarap ni Ayabi si Mitsuki. Nang magsimula, biglang nawala si Mitsuki sa kanyang pwesto at lumitaw sa likuran ni Ayabi para sipain siya. Mabilis ang kanyang galaw kaya hindi nakasabay si Ayabi at sunod-sunod ang atake hanggang mahulog ito. Bago pa makatayo si Ayabi, hinawakan siya ni Mitsuki mula sa likod at nahirapan itong huminga. Pinigilan sila ni Shino Sensei, ngunit hindi agad binitiwan ni Mitsuki si Ayabi. Sa huli, binitiwan niya ito nang sabihin ni Boruto, at humingi pa siya ng paumanhin. Nag-usap sina Shino Sensei at Kurenai Sensei. Sinabi ni Kurenai na huwag basta-basta sumuko at subukang maging mas palakaibigan sa mga estudyante. Sa huling eksena, nakita si Mitsuki na mag-isa at nagsasalita tungkol sa paghahanap sa kanyang araw, na malalaman pa sa mga susunod na kabanata. Nang makita ng lahat ang nangyari, nagulat ang mga bata. Para makuha ang simpatsya nila, nag-organisa ng isang party para sa lahat. Pero doon nagsimulang magkaproblema. Isang batang babae ang yamakap ng mahigpit sa isang stuffed toy na nakalagay roon. Biglang lumabas mula dito ang isang insekto at damapo sa kanyang mukha. Dahil dito, napasigaw siya ng malakas, at mula sa ibang laruan, nagsilabasan din ang maraming insekto. Naging magulo ang lahat, at nagsimulang matakot ang mga bata. Lumabas na ito ay bahagi ng insect jutsu ni Shino Sensei. Isang bata ang sumigaw at sinabing tigilan na ito. Agad na gumamit si Mitsuki ng kanyang wind style para paalisan ang mga insekto. Dahil dito, tumigil pansamantala ang kaguluhan sa akademya. Humingi ng paumanhin si Shino Sensei sa nangyari at naging malungkot. Hindi siya pumasok sa klase sa sumunod na araw. Habang naglalakad si Boruto, napansin niyang may usok na lumalabas mula sa loob ng akademya. Tumakbo sila papunta roon. Pagdating nila, nakita ni Boruto na may isang tao na may asul na chakra sa katawan. Biglang dumating si Mitsuki, habang iniisip naman ni Shikidai kung may kinalaman si Mitsuki sa nangyayari. Pumasok sila sa loob kung saan ang lalaki ay patuloy na inaatake ang iba, naghahagis ng mga kahoy. Si Sarada ay nakipaglaban dito para makakuha ng pagkakataon si Shikidai na gamitin ang kanyang shadow paralysis jutsu. Napatigil nila ito at tinamaan pa ng ninja tool sa ulo, pero bumangon ulit ang lalaki makalipas ang ilang sandali. Bago pa ito makabangon ng tuluyan, mabilis na hinawakan ni Boruto mula sa likuran. Ngunit nawalan siya ng kontrol at nahulog sila. Muntik na silang bumagsak sa matinding taas, pero ginamit ni Mitsuki ang water-style jutsu upang iligtas sila. Lumabas mula sa katawan ng lalaki ang asul na chakra. Dahil dito, nagsimulang magtiwala si Boruto kay Mitsuki.
Gayunman, nagalit si Shino Sensei dahil sa isang araw na hindi siya pumasok, naligay sa panganib ang buong klase. Tinawag siya ng punong guro sa opisina. Sinabi ng punong guro na kung hindi niya kayang pamahalaan ang klase, papalitan siya ng ibang guro. Labis itong dinamdam ni Shino Sensei at nakaramdam siya ng pag-iisa. Dahil dito, naapektuhan siya ng asul na chakra. Sa sumunod na eksena, tinawag ni Shino Sensei sina Boruto, Shikidai, at Mitsuki sa gubat. Tinanong ni Boruto kung may nagawa ba silang mali. Sinabi ni Shikidai na kahit wala man silang kasalanan, mas mabuti nang humingi sila ng tawad. Pero sinabi ni Shino Sensei na hindi na sila kailangang mag-sorry dahil iyon na ang magiging huling araw nila. Nabigla sina Boruto at Shikidai bago sila biglang inatake ni Shino Sensei. Ibinato ni Mitsuki ang kanyang kanay, pero hinarang ito ng mga insekto. Nakita ni Boruto ang asul na chakra sa katawan ni Shino Sensei at ipinaalam ito kay Shikidai. Alam nilang wala sa sarili ang guro at kailangan nila itong pigilan. Gumamit si Shikidai ng Shadow Paralysis Jutsu, ngunit walang epekto ito sa mga insekto. Umatras sila para makaiwas, ngunit nahuli ng isang insekto ang paa ni Boruto at nagsimulang akyatin ang kanyang katawan. Agad na gumamit si Mitsuki ng Wind-style Jutsu para itaboy ang mga insekto at inunat ang kanyang mga kamay upang hilahin si Boruto palayo. Tumakas sila at nagpahinga sa ilalim ng malaking puno. Ipinaliwanag ni Mitsuki na muntik nang maubos ng mga insekto ang chakra ni Boruto, at kung nangyari yon, pwede siyang mamatay. Sinabi ni Boruto na wala sa sarili si Shino Sensei at kailangan nila itong labanan. Ayon kay Shikidai, sabi ng kanyang ama ay Jonin level lang ang kakayahan ni Shino Sensei, pero kahit sila'y magtulungan, baka hindi pa rin nila ito matalo. Nagmungkahi si Boruto na humingi ng tulong sa ibang guro, pero sinabi ni Mitsuki na hindi pwede dahil nakakalat ang mga insekto ni Shino sa buong gubat at malalaman nila agad kung may lalabas. Samantala, sa akademya, tinanong ng punong guro si Anko Sensei kung nasaan si Shino Sensei. Sinabi ni Anko Sensei na nagpunta ito para magbigay ng klase sa labas. Balik sa gubat, nagtataka si Boruto kung bakit hindi pa sila natatagpuan ni Shino Sensei. Napansin niya ang mga insekto sa kanyang damit, ngunit sinabi ni Shikidai na hindi iyon kay Shino. Paglingon ni Boruto, nakita niya ang mga insekto sa likod ni Shikidai, at mula roon lumabas si Shino Sensei. Nagulat ang dalawa at tumakbo, habang si Mitsuki ay nakatakbo na palayo. Sinabihan ni Shikidai si Boruto na magtapon ng paper bomb sa mga insekto, ngunit walang epekto ito. Tumakbo ulit sila hanggang sa mapatapak si Shikidai sa tubig, dahilan para magtilamsik ito. Lumikas ang mga insekto, at doon nila natuklasan na ayaw ng mga insekto sa tubig. Lumipas ang gabi at nakita si Shino Sensei na nagsasalita mag-isa, sinasabing mas masaya ang makipaglaban kaysa maging guro. Sa kanya, mas dapat siyang maging shinobi kaysa magturo. Kinabukasan, nagsimula na ang bagong hamon para sa tatlo. Habang natutulog sa isang malaking puno sina Boruto at ang kanyang mga kaibigan, tinanong ni Shikidai si Mitsuki, saan ka ba napunta? Sagot ni Mitsuki, naligaw ako sa gubat. Pagkatapos, tinanong niya si Boruto tungkol sa asul na chakra na nasa loob ni Shino Sensei. Ipinaliwanag ni Boruto ang lahat ng nangyari at sinabing dahil sa asul na chakra kaya nagkaroon ng problema. Idinagdag niya na siya lang ang nakakakita nito. Nang marinig yun, nag-react si Mitsuki na parang may alam pa siyang ibang bagay tungkol dito. Napansin yun ni Shikidai. Sabi ni Boruto, kailangan na nating umalis dito. Pero pinigilan siya ni Shikidai, wala pa tayong plano at hindi pa bumabalik ang chakra mo. Dito muna tayo. Tinanong ni Boruto, kung ganon, ano gagawin natin? Sagot ni Mitsuki, gamitin mo ang buong lakas mo para patayin si Shino Sensei. Nagulat si Boruto, ano? Baliw ka ba? Bakit natin siya papatayin? Sabi ni Mitsuki, gusto niya rin tayong patayin. Kung hindi natin siya uunahan, tayo ang mamamatay. Sabi ni Shikidai, teka, itabi muna natin ang patayan. May naisip na akong plano. Pero sa plano na to, si Mitsuki ang gagawa ng pinakamapanganib na bahagi, at pwedeng ikamatay niya. Tumanggi si Mitsuki, pero sinabi ni Boruto na siya na lang ang gagawa nito para walang mamatay. Pinigilan siya ni Shikidai dahil kaunti na lang ang natitirang chakra niya. Sa huli, pumayag si Mitsuki na gawin ito. Ayon sa plano, pumunta sila sa ilog para hintayin si Shino Sensei.
Dumating din si Shino matapos silang sundan. Tumalon si Boruto at naghagis ng 3 kanay, pero hindi ito tumama. Nahuli siya ni Shino, ngunit iyon ay shadow clone lang. Muli siyang inatake ni Boruto mula sa likod, shadow clone ulit iyon. At sa ilalim naman, isa pang shadow clone ang umatake. Sa wakas, lumabas ang totoong Boruto mula sa itaas na may kanay na may kasamang paper bomb, pero naligtasan yun ni Shino gamit ang kanyang mga insekto. Sinubukan ni Shikide ang Shadow Paralysis Jutsu, ngunit nakaiwas din si Shino. Naitali ni Shino sina Boruto at Shikide sa puno. Sabi ni Shino, akala mo makokontrol mo ako at itutulak sa tubig dahil alam mong takot sa tubig ang mga insekto. Ngumiti si Shikide, mukhang matatalo ka na, Sensei, dahil nahulog ka na sa plano ko. Biglang lumitaw si Mitsuki mula sa ilalim ng tubig at hinayla si Shino papunta sa kailaliman. Ngunit naglabas ng mga insekto si Shino sa ilalim ng tubig. Gumamit ng lightning style si Mitsuki. Dahilan para lumabas ang asul na chakra mula kay Shino. Nawala ng malay si Shino at itinapon ni Mitsuki sa ibabaw ng tubig, pero dahil sa kakulangan ng hangin, hindi na siya nakaahon. Pumunta si Boruto para iligtas siya, ngunit dahil sa lalim, siya man ay nahirapan at nagsimulang mawalan ng hangin. Nakita ito ni Shikide at muntik nang tumalon, pero pinigilan siya ni Shino. Si Shino na mismo ang lumangoy pababa para iligtas sila. Ginamit niya ang summon ng jutsu para maglabas ng malaking insekto na tumulong para makaalis sila sa tubig. Sa ospital, humingi ng paumanhin si Shino kina Boruto at sa iba. Hindi sila makapaniwala dahil wala siyang maalala. Posible ring mawalan siya ng trabaho dahil sa nangyari. Sa opisina ni Hokage Naruto, sinabi nito na hindi kasalanan ni Shino dahil kontrolado siya ng misteryosong kapangyarihan. Nagpasalamat din siya sa pag-aalaga sa mga bata. Sabi naman ni Shikamaru, kailangan nilang tuklasin agad ang misteryosong chakra na yun. Dumating sina Boruto, Sarada, at iba pa. Tinanong ni Boruto si Chocho kung nasaan si Sumire, at biglang narinig nila ang sigaw ni Sumire mula sa bubong ng academy. Sa bubong, tinanong ni Magir si Sumire kung ano bang kulang sa kanya at ayaw siya nito. Sinubukan siyang pigilan ni Boruto, pero sabi ni Magir, huwag kayong makialam sa amin. Nakikita ni Boruto ang kakaibang asul na chakra sa katawan ni Magir at sinabi ito kay Shikide. Biglang umatake si Magir kay Chocho, pero naharang siya ni Sarada gamit ang shuriken. Tinanong ni Shikide si Boruto kung ano ang dapat nilang gawin. Sinubukan ni Boruto na kausapin si Magir, pero nawala ito at naging invisible, at sunod-sunod na umatake. Sinabi ni Chocho, sa tingin mo ba, sa ginagawa mo, makukuha mo ang puso ni Sumire? Kapag ganyan ang ugali mo, walang babaeng papansin sa'yo. Inihalin tulad niya si Magir sa green chips at sinabing, kung hindi ka lalantad, walang makakapansin sa'yo. At isa pa, tuwing may laban, nagtatalaga ka lang ng jutsu para magtago. Kung gusto mong mapansin, kailangan mo munang paghusayin ang jutsu mo at maging malakas. Natauhan si Magir at kumalma. Kumain sila ng chips ni Chocho, habang napansin ni Boruto na lumalabas mula sa katawan ni Magir ang asul na chakra. Lumapit si Magir kay Sumire at humingi ng tawad, bago mawala ng malay. Sa susunod na eksena, sinabi ni Shikide na hindi naman gumamit si Magir ng kakaibang jutsu para maubos ang chakra niya. Kaya nagtaka sila kung bakit siya nawalan ng malay. Sabi ni Boruto, baka dahil sa paglabas ng asul na chakra. Hindi ito maintindihan ni Mitsuki at Shikide. Ipinakita ni Boruto ang drawing ng halimaw na nakita niya sa loob ng katawan ni Magir. Sabi ni Mitsuki, grabe, delikado yan. Sa kabilang banda, iniulat ni Shikamaru ang pangyayari kay Naruto. Samantala, kausap ni Mitsuki ang isang tao at sinabi nito, sabi ni Boruto, kaya niyang makita ang asul na chakra na parang halimaw. Dagdag pa niya, susubaybayan pa rin niya si Boruto para malaman kung bakit si Boruto lang ang nakakakita nito. Habang nanunood sila ng pelikula, may ilang goons na dumukot sa mga babae. At oo, hindi babaeng nililigawan, ang ibig sabihin dito ha, kundi talagang binihag sila. May isang batang babae na umiiyak, at isang dalagang katabi niya ang nagsabi, huwag kang matakot, ililigtas kita. Pero bago pa masaktan ng mga goons ang bata, biglang pumasok ang bida ng pelikula, si Kage Masa, na may evil eye power. Ginamit niya ito para eye-freeze ang lahat ng kalaban at isa-isa silang talunin, hanggang sa nailigtas niya ang lahat.
Dito nagtapos ang pelikula. Pagkatapos, pumunta sina Boruto at ang barkada niya sa burger shop para kumain. Sabi ni Aoyabe, grabe, ang cool at perfect talaga ng mga hero. Pero sabi ni Boruto, hindi ako sang-ayon dyan. Sabi naman ni Aoyabe, hindi madali ang buhay ng isang ninja. Halimbawa, si Lord Hokage Naruto, parang hero, cool, at laging tumutulong sa lahat. Pero tumanggi si Boruto, kung alam mo lang, puro magagandang bagay lang ang alam mo tungkol sa tatay ko. Madalas siyang mahuli sa gising, hindi pa kumakain ng maayos, at minsan sinusuot pa niya ng baligtad ang sapatos niya. Minsan, nang pinapapalitan ako ni nanay ng damit ni Papa, nakita ko kung gaano siya kapagod sa trabaho. Kaya para kay Boruto, hindi ko lang tatay niya. Sabi ni Shikidai, ibig sabihin, wala talagang hero na perfect o laging cool. Sa susunod na eksena, nasa tren sina Shikidai at Boruto. Sabi ni Shikidai, kay Aoyabe, cool daw ang mga hero, pero sa totoong buhay hindi naman ganun. Sabi ni Boruto, kung makuha lang natin yung asul na chakra na parang sa pelikula, siguradong kaya natin yun. Pero sagot ni Shikidai, hindi tayo gagalaw hanggat hindi natin alam ang kapangyarihan nun. At isa pa, ikaw lang ang nakakakita sa asul na anino na yan. Sabi ni Boruto, noon, sa academy lang yan lumalabas, pero ngayon kumakalat na sa buong village. Tinanong niya si Shikidai kung sasama ito para labanan yun. Sagot ni Shikidai, mas mabuti yatang sabihin mo muna sa tatay mo. Pero tumanggi si Boruto, hindi pwede. Maliit lang to, kaya natin ng tayo lang. Sabi ni Shikidai, kung may plano ka, sasama ako. Pagsapit ng gabi, nasa bahay si Boruto at nagbabasa ng manga ni Kage Masa. Bigla siyang nagkaroon ng ideya, mas mabuti ang 4 na utak kaysa isa. Gumawa siya ng 3 shadow clone, at nagsimula silang mag-imbestiga sa mga taong nakita na may asul na anino. Nalaman nilang konektado ito sa emosyon ng tao. Sabi ng isang clone, baka chakra ito. Pero sagot ni Boruto, hindi, kasi ang chakra hindi mukhang halimaw. Sabi naman ng isa, kung ganun, bakit nakikita natin ito? Nainis na sila dahil wala silang matibay na ebidensya, at iminungkahi ng isang clone na ipaalam ito sa tatay niya. Pero tumanggi si Boruto, hindi ko ito sasabihin kay Papa, kay Sensei, o kahit sa mga kaibigan ko. Ayokong isipin nilang bata ako. Ako mismo ang magtuturo ng leksyon sa gumawa nito sa mga kaibigan ko. Nagutom si Boruto kaya lumabas siya para kumain, at doon nakasalubong niya si Shikidai. Sabi ni Shikidai, prinsesa ng Hyuga clan ang nanay mo. Baka nag-activate na ang Byakugan mo. Napaisip si Boruto. Biglang dumating si Mitsuki, na ikinagulat nilang dalawa. Pinayuhan pa rin siya ni Shikidai na kausapin ang tatay niya tungkol dito. Pag-uwi ni Boruto, hindi siya makatulog sa kakaisip kung nag-activate nga ba ang Byakugan niya. Bigla, napunta siya sa isang kakaibang lugar sa panaginip. At may boses na nagsabi, Boruto Uzumaki, ang mga mata mo ay simbolo ng pag-asa. Gamitin mo ito para iligtas ang mundo sa kapahamakan. Balang araw, ang kinabukasan ng lahat ay nasa balikat mo. Nagising si Boruto kinaumagahan, iniisip kung panaginip lang yun. Pero bigla, nag-activate ang mga mata niya. Tumakbo siya sa salamin, at nang makita niya ito, napasigaw siya ng malakas, nagulat pa ang kapatid niya. Sa kabilang banda, si Naruto at Shikamaru ay nag-uusap tungkol sa mga insidente ng asul na chakra. Ayon kay Shikamaru, lahat ng nangyari ay malapit sa academy at may mga kakaibang bagay sa chakra ng mga biktima. Napansin ni Naruto na palaging nandyan si Boruto sa mga eksena, pero sabi ni Shikamaru, hindi siya target, kusa lang sumasawsaw si Boruto. Napangiti si Naruto, parang ako rin noong bata. Plano sana ni Naruto na kausapin ang anak niya, pero pinayuhan siya ni Shikamaru na huwag pag-alitan. Nang tumayo si Naruto, nakaramdam siya ng hilo, kaya inihatid siya ni Shikamaru pauwi. Pagdating nila, sinalubong sila ni Hinata at pinasalamatan si Shikamaru. Pero bago ito umalis, biglang sumigaw ng malakas si Boruto mula sa loob ng bahay. Habang tumatakbo si Naruto papunta sa pinanggalingan ng sigaw, nadatnan niya si Boruto na parang bida sa pelikula. Nagsasalita ng mga linyang hango sa panaginip niya, mas mahigit mas magliliwanag ako kaysa sa liwanag mismo. At ang kapalaran ng buong mundo ay nasa aking mga balikat. Mas mahigit, lumapit si Boruto kay Naruto at buong yabang na sabi, Dad, ngayong araw nagising ng isang napakaastig na kapangyarihan sa akin.
Napaisip bigla si Naruto at tanong niya, sandali, hindi mo naman kinuha ang silang scroll, di ba? Nalito si Boruto. Ano yun? Ipinaliwanag ni Shikamaru, isang scroll na naglalaman ng maraming delikadong forbidden jutsu. Noon, may isang bata na gustong-gusto ng kapangyarihan kaya ninakaw niya yun. Sagot ni Boruto, grabe, delikado pala yun. At paano mo ako maihahambing sa ganun? Hindi naman ako ganun kababa ang moral. Ngumisi si Shikamaru, kasi yung batang yun, si Naruto. Sabay tawa ni Hinata at Shikamaru habang napakamot si Naruto. Tama ka, medyo pasaway din ako noon. Bumalik ang usapan. Tinanong ni Naruto, sige nga, anong power ang na-activate mo? Sagot ni Boruto, Byakugan. Nanlaki ang mata ni Hinata. Sabi ni Shikamaru, karaniwan, mahirap ay manifest ang Byakugan. Pero si Boruto naman, buong yabang, kung ganun, ibig sabihin genius ako. Hindi makapaniwala si Hinata. Sabi naman ni Naruto, tulad ng sinabi ni Shikamaru, kailangan ng matinding training para magamit ito. At kilala kita, wala ka pang ganun. Sumimangot si Boruto, ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa akin? Sagot ni Naruto, hindi naman. Minsan nga, bigla ring nagmanifest ang kay Himawari. Pero pakiramdam ni Boruto, walang tiwala sa kanya ang tatay niya. Sabi ni Hinata, Boruto, imbes na makipagtalo ka rito, mas mabuti pang kausapin mo ang lolo mo. Ngumiti si Boruto, tama, kakausapin ko si Grandpa. Samantala, kinausap ni Shikide si Denki. Sigurado ako, si Boruto, nasa lolo niya na ngayon. Bago kasi siya umalis, sinabi niya sa amin lahat, at gusto niyang patunayan sa tatay niya na may Byakugan siya. Sabi ni Denki, kapag may Byakugan ka, makikita mo ang chakra flow ng kahit sino, di ba? Sagot ni Shikide, oo. At malalaman mo rin ang susunod na galaw ng kalaban. Narinig ko pa, nakikita rin ito ang loob ng pader. Biglang sumulpot si Mitsuki. Kung totoo ngang may Byakugan si Boruto, siguradong magiging interesting. Nainis si Shikide. Kailan ka ba titigil sa biglaang pagsulpot? Samantala, dumating na si Boruto sa bahay ng lolo niya. Napahinto siya at napangiwi. Hindi ko talaga gusto ang lugar na to. Dumating si Hiyashi Hyuga, sabay yakap kay Boruto at Himawari. Ano raw ang hindi mo gusto? Dumating din si Hanabi Hyuga at niyakap ang mga bata. Nag-usap si Boruto at ang lolo niya tungkol sa Byakugan. Sabi ni Boruto, Grandpa, sa tingin ko, na-activate ko ang Byakugan ko. Sagot ni Hiyashi, ang Byakugan ay Kekkei Genkai ng Hyuga clan. Pero hindi lahat nakakagamit nito. Kailangan ng matinding training at mahabang practice. Kung wala yun, imposible itong i-activate. Pagkatapos, tumayo si Hiyashi. Hindi ko pa alam kung totoo ngang meron ka nito, pero may isang paraan para malaman, lalabanan mo ako at patutunayan mo. Dahil kapag lumaban si Boruto, posibleng ma-activate ang Byakugan. Pero pinigilan sila ni Hanabi. Sabi niya, alam ko na masyado mong pipigain si Boruto, baka tuluyan ka na niyang kamuhian. Kaya ako na ang bahala. Kumpiyansa namang sumagot si Boruto, makikita mo, mapapatunayan ko na may Byakugan ako. Nagsimula ang laban. Gumamit agad si Boruto ng Shadow Clone para umatake kay Hanabi, tapos sinundan pa ng flash grenade para makagawa ng panibagong opensa. Pero kahit anong gawin niya, talo pa rin siya at hindi pa rin nag-activate ang Byakugan niya. Sabi ni Hanabi, kahit flash grenade, kaya kong makita. At base sa nakita ko, okay lang ang skills mo, yan lang ba talaga ang kaya mo? Nainis si Boruto, tumingin sa tatay niyang si Naruto, at muling hinamon si Hanabi. Sumang-ayon si Hanabi at nagsimula ulit ang laban. Gumamit ulit si Boruto ng Shadow Clone, umatake, at nagtapo ng kanay para pagkapaligid kay Hanabi. Pero gumamit si Hanabi ng 8 trigrams rotation at tinabig silang lahat. Talo ulit si Boruto. Tinanong siya ni Hanabi kung may nakita siya, umiling lang si Boruto. Kaya sabi ni Hanabi, ibig sabihin, hindi mo pa na-activate ang Byakugan mo. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi mo na ito magagawa. Tumayo si Boruto at sabi, kung hindi nag-manifest ang Byakugan ko, wala akong kasalanan. At saka, sobrang dumi na ng damit ko, maliligo na lang ako. Umalis siya. Sabi ni Lolo kay Naruto, pagod na si Boruto. Magpalipas ka muna ng gabi dito. Kinagabihan, sabay-sabay silang kumain. Tinanong ni Hanabi, kumusta luto ko? Sabi ni Boruto, masarap, pero mas masarap magluto ang nanay ko.
Napaikan si Hanabi, paano mo ako ikukumpara sa ate ko? Sabay takbo si Boruto palayo, at hinabol siya ni Hanabi. Samantala, nag-usap sina Naruto at Lolo. Tinanong ni Lolo, disappointed ka ba na hindi niya na-activate ang Byakugan? Sagot ni Naruto, hindi. Alam kong minsan shortcut ang ginagawa niya para maabot ang goals niya. Pero ngayong gabi, binuhos niya ang lahat para patunayan ang sarili niya. Hindi ko pa siya nakitang ganun dati, kaya naniniwala akong nagsasabi siya ng totoo. Sabi ni Lolo, sa tingin ko rin. Pero kung hindi Byakugan ang tinutukoy niya, anong power yon? Sagot ni Naruto, hindi ko rin alam, pero sisiguraduhin kong walang masamang mangyayari sa kanya. Pagkatapos, nakita si Boruto na nag-iisip, baka raw guni-guni lang ang panaginip niya. Dumating si Hanabi at tinanong kung bakit gising pa siya. Nagpasalamat si Boruto na binigyan siya ng oras para subukin siya. Sabi ni Hanabi, walang anuman. Hindi ibig sabihin na galit ako dahil hindi mo na-activate ang Byakugan. Basta tandaan mo, kung may problema ka, lapit ka lang sa akin. Umalis siya. Tumingala si Boruto sa buwan at sinubukang i-activate ang mata niya, pero bigo pa rin. Sa susunod na eksena, naglalakad siya at napansin ang poster ni Kage Masa. Dumating si Sarada at tinanong kung anong ginagawa niya. Sabi ni Sarada, galing lang siya sa night training at pauwi na. Napatingin din siya sa poster. Alam mo ba, lahat nahuhumaling dito, pero natigil ang shooting ng Kage Masa. Nagulat si Boruto. Pinaliwanag ni Sarada, depressed daw ang aktor na gumanap at naparamiang kain. Habang nagsasalita si Sarada, biglang napansin ni Boruto ang asul na apoy sa tabi niya. Tinanong siya ni Sarada kung anong nangyayari, pero bigla na lang siyang tumakbo para sundan ang anino papunta sa isang bawal pasukin na gusali. Sa loob, nakita niya ng malinaw siya si Kage Masa, pero mataba na. Sabi ni Boruto, huwag mong sabihing ikaw si Kage Masa. Sagot ng lalaki, oo, ako nga. Boruto, ganon. Ako si Shah Rukh Khan. Sa totoo lang, parang biro lang na ikaw si Kage Masa, hindi naman ganyan ang katawan niya. Nagalit si Kage Masa, tumalon pababa at umatake kay Boruto. Naiwasan lahat ni Boruto at sabi, Kage Masa hindi umatake sa mga taong walang laban. Kahit pa sinabihan siyang mataba, sagot niya, walang problema, pero papakita ko sa lahat na kaya kong pamayat. Dagdag pa niya, kakain ako ngayon, bukas na lang ako magda-diet. Pero sabi ng kausap niya, bro, kabaligtaran ng sinasabi mo ang ginagawa mo. Bigla siyang nainis at sumagot, pareho ka lang ng iba, pinapansin mo lang na medyo tumaba ako. Dahil dito, nakansela ang proyekto ni Kage Masa. Sabi pa niya, sinabi ko na nga sa kanila na bago magsimula ang shooting, maibabalik ko ang katawan ko sa dati. Pagkasabi noon, inatake na niya si Boruto. Pumulot siya ng mga bakal na tubo sa paligid at inihahagis ito kay Boruto. Magaling umiwas si Boruto, pero isang tubo ang tumama at sumabit sa kanyang damit. Bago pa siya matamaan ng isa pang tubo, biglang may tumamang kanay dito, na iligtas siya. At hindi si Sarada ang nagtapon ng kanay na yun. Pagkatapos, lumapit si Sarada at ipinaliwanag kay Boruto na ang kaharap nila ay si Kage Masa mismo. Sabi ni Sarada, kaya pala, sobrang laki na niya. Nang marinig ito, lalo pang nagalit si Kage Masa at umatake. Ginamit ni Sarada ang smoke grenade para makatakas sila ni Boruto. Habang naglalakad, napansin ni Boruto na may butas na ang damit niya. Tinanong siya ni Sarada kung paano nangyari yun. Ipinaliwanag ni Boruto na may isang asul na anino na kontrolado si Kage Masa, at siya lang ang nakakakita nito. Sabi ni Sarada, delikado yan. Kailangan nating sabihin sa sensei. Pero tumanggi si Boruto, ako lang ang nakakakita sa asul na anino. Maniwala ka, kaya natin siyang talunin. Pumayag si Sarada. Masaya si Boruto at tanong niya, ibig sabihin, naniniwala ka sa sinabi ko? Sagot ni Sarada, hindi naman sa ganun, pero alam kong hindi ka sinungaling, kahit medyo may topak ka. Pagkatapos, nagpunta sila sa lugar kung saan nakaupo lang si Kage Masa, kumakain ng chips. Sabi ni Boruto, oy, Gende-sama, chill ka lang dyan. Ayaw mo bang pamayat? Nainis si Kage Masa at umatake ulit. Nagbagsak ng shuriken si Sarada mula sa itaas pero naiwasan lahat ni Kage Masa. Sinubukan ni Boruto na umatake mula sa likod pero nahuli siya. Ngunit bigla siyang natawa dahil shadow clone lang pala yun. Habang nakatuon ang atensyon ni Kage Masa sa clone,
Muling umatake si Sarada gamit ang Demon Shuriken, pero naiwasan pa rin ito. Bigla namang nag-transform si Kage Masa para magmukhang Boruto at nakipaglaban gamit ang Taijutsu. Sa huli, natalo siya at nahulog, at lumabas mula sa kanya ang asul na anino na malinaw na nakita ni Boruto. Sa susunod na eksena, ipinakita ang balita sa Leaf Village, nakabangon na si Kage Masa mula sa depresyon at tuloy na ulit ang shooting ng pelikula. Samantala, papasok si Boruto sa academy nang sitihin siya ng kapatid niya, nakalimutan mo ang salamin mo. Sabi ni Boruto, hindi ko na kailangan yan. Sayo na. Sa academy, relax lang siyang kumakain ng burger. Tinanong siya ni Shikidate, hindi ka ba galit na hindi mo na ipakita sa tatay mo ang Byakugan? Sagot ni Boruto, wala akong pakialam kung may Byakugan ako o wala. Basta alam kong may kakaibang kapangyarihan ako, at balang araw patutunayan ko yun sa iyo at sa tatay ko. Pagkatapos ng klase, tumulong si Boruto at Shikidate na maghanap ng asul na anino sa mga tao sa village. Pero kahit buong araw na silang naghahanap, wala silang nakita. Namula ang mga mata ni Boruto sa pagod, pero sabi niya, hindi, mata ito ng pag-asa. Mahahanap ko rin siya. Habang nagpapahinga, tinanong ni Shikidate kung ano ba dapat ang pangalan ng nilalang na yun. Medyo nainis si Boruto sa tanong, pero kalaunan, naghiwa-hiwalay na sila at umuwi. Bago makauwi si Boruto, tinanong ni Shikidate si Mitsuki kung naisulat na niya ang excuse letter nila. Sagot ni Mitsuki, oo, tapos na. Wala na kayong dapat alalahanin. Nakatawa pa si Boruto, salamat, hindi na tayo matatakot sa nanay ko. Pero pag-uwi niya, nadatnan niya ang nanay niya, galit na galit at hawak ang excuse letter. Bigla siyang sumigaw, Mitsuki. Loko ka talaga. Sa academy kinabukasan, kinausap ni Shino Sensei ang nanay ni Boruto tungkol sa absences nito. Sabi ni Boruto, may mahalaga lang akong ginawa kaya ako absent. Pero ayon kay Shino Sensei, kailangan niyang mag-extra class. Doon lang nalaman na shadow clone lang pala ang naroon, nakatakas na ang tunay na Boruto. Habang nagkukwentuhan, sinabi ni Mitsuki na minsan ang pagiging magulang ay sakit sa ulo rin, lalo na't nasampal si Shikidate ng nanay niya. Sabi pa ni Shikidate, hindi na raw niya kailanman ipapagawa kay Mitsuki ang excuse letter niya. Habang nakikinig si Boruto sa usapan ng nanay niya at ni Shino Sensei, lalo siyang nainis. Narinig kasi niyang sinasabi ng nanay niya na ginagawa ni Boruto ang lahat ng ito para lang makuha ang atensyon ng kanyang ama. Sang-ayon naman si Shino Sensei, naiintindihan ko. Ganito rin ako noon, pero nakausap mo na ba si Naruto tungkol dito? Sabi ng nanay niya, hindi, sobrang busy na niya at halos wala na siyang tulog. Sa susunod na eksena, ipinakita ang klase kung saan nagtuturo si Shino Sensei. Habang nasa gitna ng aralin, sina Sarada at Boruto naman ay iniisip kung paano makakalabas ng klase. Nagsulat si Shino Sensei sa whiteboard ng workplace experience. Ipinaliwanag niya na bawat team ay bubuo ng 3 tao at kailangan nilang pumili ng trabaho para maranasan ito. Si Iwabe agad nagsabi na gusto niyang sumama sa fire brigade. Sunod-sunod na ring pumili ng kani-kanilang trabaho ang lahat. Paglipat ng eksena, ipinakita sina Boruto, Mitsuki, at Shikidate na pinili ang trabaho sa post office. Plano nilang gamitin ito para makalibot sa buong village at makahanap ng Blue Shadow. Dumating ang isang delivery boy na magiging guide nila. Ipinaliwanag niya ang mga gagawin at pinasok sila sa opisina. Kinuha ni Boruto ang isang parcel at paikot-ikot itong pinaglalaroan sa kamay niya. Sabi niya, alam naman namin na kailangan lang itong ma-deliver on time. Pero agad kinuha ng delivery boy ang parcel at sinabing, para sa amin, bawat package ay napakahalaga. Kaya mag-ingat ka. Dumating bigla ang post office chief at tinawag ang pansin ni Boruto. Napansin niya ang pulang tali sa kamay nito at sinabing, ang ibig sabihin niyan ay magde-deliver ka ng mahalagang gamit sa mga customer. Kaya mas mabuti, gupitin mo na muna yang marurumi mong kuko. Dagdag pa niya, may kaunti rin akong kaalaman sa nanjutsu. Gumalaw siya gamit ang kamay niya pero si Mitsuki ay tila walang maintindihan. Pagkatapos, lumabas na sila para sa delivery. Sabi ng delivery boy, hindi masamang tao ang chief namin. Gusto lang niya na maging perpekto ang trabaho. Kaya nagpunta sila sa iba't ibang lugar, nagde-deliver at kumukuha ng parcels. Pagsapit ng tanghali, sobrang pagod na si Boruto. Kaya nagpahinga sila sandali.
Napansin ng delivery boy na may hinahanap si Boruto. Tinanong niya si Shikidate kung ano ang ginagawa nito, pero sagot lang ni Shikidate, huwag mo na siyang pansinin, ganyan talaga si Boruto. Habang patuloy na naghahanap ng Blue Shadow, napunta si Boruto sa isang lugar kung saan nakita niya si Naruto na pinuputol ang isang ribbon. Biglang nawala si Naruto at lumitaw sa tabi ni Boruto. Nagulat ang delivery boy at halos hindi makapaniwala. Kinausap ni Naruto si Boruto at sinabihan ng postman, mahihirapan ka sa batang to, pero pakiusap, bantayan mo siya. Pagkatapos noon, nawala siya muli. Tuwa na tuwa ang delivery boy dahil ngayon lang siya nakausap ng Hokage. Pero agad na dumating ang mga kasama ni Boruto at sinabing kailangan na nilang tapusin ang deliveries at magpatuloy sa paghahanap ng Blue Shadow. Habang nagde-deliver, ginamit ni Boruto ang kanyang ninjutsu para mapabilis ang trabaho. May ilang sulat na naihatid, pero may ilan ding nalaglag. Si Mitsuki naman, ginamit ang kakayahan niyang pahabain ang kamay para makapag-deliver. Samantala, ipinakita si Metal Lee na kasama sa Fire Brigade, pero dahil kinakabahan, hindi niya maayos na nahawakan ang hose. Si Iwabi naman ay nagtatrabaho sa isang fur-work company. Dahil sobrang excited, nagkamali siya sa paggamit ng gunpowder at nagdulot ng malaking pagsabog. Balik kay Boruto at sa grupo niya, nagpunta sila sa water purification plant. Pagbalik sa post office, inalok nila ang postman na tutulungan pa siyang tapusin ang trabaho, pero sabi nito, hindi na kailangan. Pagod na kayo, magpahinga na lang. Dumating si Mitsuki at sinabi na nakarinig siya ng pulis na nagsasabing nakita ang Blue Shadow sa Senju Park. Agad na nag-alala si Sarada, malayo yun, nasa kabilang dulo ng village. Aabot ba tayo agad doon? Pero sagot ni Boruto, kahit ano pa, kailangan nating pumunta. Pagdating nila sa Senju Park, wasak na ito at may investigasyon ng nagaganap. Dumating si Sai at pinatigil ang medical team para siyasatin ng isang lalaking na-infect ng Blue Shadow. Napansin niya na nawala na lahat ng chakra nito. Nang tanungin ang mga tao, nalaman niya na nakaupo lang daw ang lalaki bago biglang nagwala. Nakita ni Sai ang bangkong sira at sa ilalim nito ay may tumutubong maliit na halaman. Dumating sina Boruto at ang team niya pero huli na sila, wala nang natira sa lugar. Malungkot na sabi ni Boruto, sa susunod, hindi ko palalagpasin ang Blue Shadow. Sa Hokage's office, iniulat ni Sai na sa loob lamang ng 7 araw ay mayroong 8 kaso na nangyari. Hindi pa rin nila alam kung sino ang nasa likod nito. Pero ngayon malinaw na gumagamit sila ng forbidden technology, ang Hashirama Cell. Nagulat si Shikamaru, hindi basta-basta ang paggamit ng Hashirama Cell, kahit mga eksperto, hirap itong kontrolin. Dagdag pa ni Sai, alam ko lang na dati ay may isang lihim na grupo, ang Anbo Black Ops, na nagre-research tungkol dito. Pero nang mamatay si Danzo, nagkawatak-watak sila. Ipinakita ni Sai ang maliit na halamang nakita niya sa ilalim ng bangko. Kahit sa buong Land of Fire, iilan lang ang ninja na kayang gumamit ng wood-style jutsu. Sagot ni Shikamaru, kung hindi pagpatay ang pakay nila, bakit nila ninanakaw ang chakra ng mga tao? Tugon ni Sai, posibleng iniipon nila ito para gamitin sa isang napakalaking pag-atake. Dahil dito, nagpasya si Shikamaru na muling suriin ang lahat ng dating miyembro ng Anbo para sa karagdagang impormasyon. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, umalis ang lahat. Pero si Naruto, kawawa, naiwan pa rin at kailangan pang magtrabaho ngayong gabi. Ang problema, wala siyang dalang ekstrang damit. Kaya umuwi muna siya sa bahay para kumuha. Habang naghahalungkat siya ng mga damit, dumating si Hinata. Agad siyang humingi ng paumanhin, pasensya na, nagising kita. Pero tinulungan pa rin siya ni Hinata mag-ayos. Doon, naikwento ni Naruto na nakasalubong niya si Boruto at nakipag-usap sila. Ang hindi lang niya maintindihan ay bakit parang laging galit si Boruto sa kanya. Habang paalis na, sumilip pa siya sa kwarto ni Boruto. Sinabi niya kay Hinata, lumaki akong walang magulang. Kaya hindi ko alam kung paano ako dapat tratuhin ni Boruto. Ngumiti si Hinata at sagot niya, hindi mo kailangang mag-alala. Bata pa si Boruto, pero matututo rin siyang unawain ka. Kapag ngumiti siya, kamukha mo talaga siya. Sa susunod na eksena, makikita si Chocho na nasa post office at nag-iingay. Dumating si Boruto at tinanong siya ni Shikidate, pakicheck nga, baka may Blue Shadow sa kanya. Pero sagot ni Boruto, wala siyang Blue Shadow.
Biglang hinablat ni Chocho si Boruto at galit na sinabing, "Nasaan na ang potato chips ko? Dapat kahapon pa na-deliver yun." Dumating ang chief at inis na sinabi kay Boruto, "Simula kanina, puro reklamo ang natatanggap namin. Anong klaseng delivery ang ginawa mo? Dahil dito, kailangan ulitin ang lahat ng deliveries." Nagpresenta sina Boruto at mga kasama niyang tumulong, pero pinigilan sila ng chief. "Huwag na, baka mas lalo lang kayong magkamali. Umupo na lang kayo at mag-stamp ng mga sulat." Kaya napilitan silang tumulong sa stamping. Habang ginagawa ito, bumulong si Shikide kay Boruto, "Bilisan mo. Kailangan pa nating hanapin ang Blue Shadow." Bigla namang lumabas sa balita na nakita ang Blue Shadow sa Leaf Water Purification Plant, at umatake ito sa maraming tao. Kasama pa rito, naitrap ang ilang estudyante ng academy. Nagulat si Boruto, dahil kabilang dito ang buong team ni Sumire. Agad siyang tumakbo papunta sa planta. Doon, makikita ang lugar na wasak at si Sumire na nasa loob mismo. Paglipat ng eksena, nasa ospital na si Sumire. Umiiyak ang dalawang teammate niya habang sinasabi, "Kung hindi dahil kay Sumire, patay na sana kami." Pero sagot ni Sumire, "Hindi totoo yun. Nabuhay tayo dahil dumating agad si Lord Hokage. Dumating si Shino Sensei at humingi ng tawad. Sabi niya, mali ako. Hindi ko dapat pinapunta ang mga estudyante sa workplace experience. Kasalanan ko ito." Pero pinakalma siya ni Chocho, "Sensei, huwag mo masyadong dibdibin. Kung hindi tayo magkakamali, paano tayo matututo?" Dagdag pa ni Sumire, "Huwag kang mag-alala, Sensei. Hindi naman malala ang sugat ko." Tinanong niya, nasaan si Boruto at ang iba pa? Sabi ni Metal Lee, "Buti nga wala sila rito. Kung nandito yung may ingay na yon, hindi ka makakapagpahinga." Pagkasabi niya nito, biglang bumukas ng malakas ang pinto, dumating si Boruto. Sa lakas ng pagbukas, tumilapon si Metal. Nilapitan agad ni Boruto si Sumire at sinabing, "Kasalanan ko ang lahat ng nangyari. Kung nahuli ko lang ang Blue Shadow, hindi sana ito nangyari." Pero sumagot si Sumire, "Wala kang kasalanan dito, Boruto." Ngunit hindi siya nakinig at paulit-ulit sinisisi ang sarili. Dahil sa ingay niya, hinayla siya palabas ni Sarada. Sa labas, sobrang lungkot ni Boruto. "Kung na-deliver ko lang ng tama ang mga sulat, mas marami sana tayong oras para mahuli ang Blue Shadow." Biglang dumating si Naruto. Hinayla niya ang tenga ni Boruto at dinala ito sa ospital, sa kwarto ng lalaking tinamaan ng Blue Shadow. Halos wala ng chakra ang buong katawan nito. Sabi ni Naruto, "Boruto, huwag ka munang makialam sa ganitong bagay. Mag-focus ka sa graduation exam mo." Dumating si Shino Sensei at sinabi, "Ako ang nag-utos kay Boruto. Ako ang teacher niya, at alam ko kung ano ang kaya at hindi niya kaya." Natawa si Naruto at sinabing, "Kung ganun, sayo ko na siya iiwan," at umalis. Ang hindi alam ni Naruto, nagsinungaling si Shino. Sinabi niya yon dahil noong siya ay nahawahan ng Blue Shadow, si Boruto at ang mga kaibigan niya ang tumulong sa kanya. Simula noon, nagtiwala na siya kay Boruto. Pagbalik nila sa post office, kabado ang lahat dahil huli na sila at baka pag-alitan na naman ng chief. Buti na lang, iniligtas sila ni Yori. Nakiusap siya sa chief na isama na lang si Boruto sa delivery. Kaya ngayong araw, si Boruto ay magde-deliver kasama si Yori. Ipinaliwanag ni Yori na may 4 na delivery routes sa village. Ngayon, route number 2 ang assignment nila. Naisip agad ni Boruto, kung tayo ay nasa route number 2, sino ang magde-deliver sa iba? Kaya gumawa siya ng 3 shadow clones. Pero ipinaliwanag niya, hindi sila pwedeng lumayo masyado. Hanggang abot tanaw lang. Pagkatapos, nawala ang clones at nagsimula silang magtrabaho. Habang nagde-deliver, naisip ni Boruto, kung kaya ko lang gamitin ang shadow clone technique katulad ng kay Dad, mas magiging madali lahat. Sa ospital naman, na-discharge na ang mga teammate ni Sumire, kaya naiwan siyang mag-isa. Samantala, halos tapos na ang deliveries ni Boruto. Nagpahinga sila sandali, pero napansin nila na hindi pa bumabalik si Mitsuki mula sa delivery niya. Nang dumating si Mitsuki, inulat niya na muli niyang nakita ang Blue Shadow. Nagulat sina Shikide at Boruto. Pinakita ang lugar ng pinangyarihan ng atake, kung saan nag-iimbestiga si Sai at ang kanyang team. Doon, muli nilang nakita ang maliit na halaman, patunay na ginamit na naman ang wood-style jutsu. Dumating si Boruto, pero huli na naman siya, tapos na ang lahat.
Pagsapit ng gabi, patuloy pa ring nag-iimbestiga si Sai nang lapitan siya ni Naruto at niyaya kumain ng paborito nilang ramen. Pero tumanggi si Sai, hindi pwede. Kailangan kong tapusin ito ngayon. Pinayuhan siya ni Naruto na huwag pilitin ang sarili. At umalis. Kinabukasan, isa na namang kaso ng Blue Shadow ang lumitaw. Muli, huli na si Boruto sa pagdating. Napaisip siya, bakit palagi? Kapag pinili ko ang isang ruta, lagi itong lumalabas sa ibang lugar. Parang may isang tao na alam na agad ang bawat galaw ko. At dito magsisimula ang susunod na plano ni Boruto. Nagpasya si Boruto na hahanapin nila ang Blue Shadow sa lahat ng kalsada ng village. Tinawag niya ang lahat ng kaibigan niya para tumulong. Si Eyabi naman, kumuha ng napakaraming rocket mula sa Fur-Ework Factory. Kapag may nakakita ng Blue Shadow, sisindihan lang ang rocket para magsilbing signal. Si Tyree naman ay tinawag lahat ng postman para makisama sa paghahanap. Pero pinigilan sila ng kanilang chief. Kahit anong gawin ng chief, nakaalis na ang lahat para maghanap. Naiwan siyang malungkot at inayos ang mga nagkalat na sulat. Pero paglingon niya, biglang may asul na ahas sa likuran niya, kasama ang isang taong nakasuot ng maskara. Sinubukan ng chief na ikalat ang mga sulat pero agad siyang inatake ng Blue Shadow at nakontrol. Doon lilipat ang eksena kay Boruto at sa mga kasama niya na hindi umalis para mag-deliver ng mail. Sabi ni Boruto, kung nagkalat siya sa buong syudad, imposibleng lumitaw ang Blue Shadow. Iisa lang ang lugar kung saan siya magpapakita ngayon, at iyon ay sa post office. Nahulog ka na sa bitag namin. Ngunit agad na kontrol ng Blue Shadow ang chief at nagtangkang tumakas. Mabuti na lang at nakahanda na si Boruto at ang mga kaibigan niya. Naharangan nila mula sa lahat ng direksyon. Habang palapit, unti-unting nauubos ang chakra ng chief. Gumamit si Boruto ng Shadow Clone Jutsu para pigilan siya, pero masyadong malakas na ang chief at isa-isang winasak ang mga clone. Buti na lang at ginamit ni Eyabi ang sarili niyang jutsu para iligtas si Boruto. Magkasama nilang inatake ang chief hanggang sa bumagsak ito at lumabas ang Blue Shadow mula sa loob niya. Samantala, nakatakas naman ang lalaking nakamaskara. Tumalon siya palayo at hinabol ni Metal, pero nahulog lang si Metal sa tubig. Nakalayo ang maskara na lalaki at pumasok sa isang tunnel. Hinarangan pa siya ni Mitsuki pero nakalusot din ito. Dinala naman sa ospital ang chief. Habang inaakay siya, sabi niya kay Tyree, yung sombrero mo, tabingi. Humingi ng tawad si Tyree at inayos ito. Lumapit si Mitsuki kay Boruto at sinabi, nakawala ang maskara na lalaki. Ngunit ramdam ni Boruto na kilala niya ang taong yun, kahit hindi pa niya sinasabi kung sino. Pagkatapos nito, naglinis sila ng post office. Sa susunod na eksena, si Shino Sensei naman ang pinakita. Siya ang nagpa-training sa lahat ng estudyante. Ang rule, kailangan nilang matapos ang lahat ng stage sa limitadong oras. Sa unang grupo, may isang nahulog at iniwan na ng teammates. Sa pangalawa, 2 nahulog at isa lang ang nakatapos. Ngayon, turn na ng grupo ni Boruto, kasama si Denki. Maganda ang takbo nila at may oras pang natitira. Pero sa huling stage, ang pag-akyat sa wall, nahulog si Denki. Sabi niya kay Boruto, hindi ko kaya. Ikaw na ang tumapos. Pero nakita ni Boruto na may oras pa kaya ginamit niya ang Shadow Clone para tulungan si Denki. Tinulungan siyang ihagis pataas pero hindi pa rin siya umabot. Mabuti na lang at inunat ni Mitsuki ang braso niya at hinayla si Denki pataas. Sa kasamaang palad, natapos na ang oras. Nabigo sila. Lumapit ang isang miyembro ng unang team at sinabi kay Boruto, kung si Denki ang teammate mo, hindi ka mananalo. Sumama ka na lang sa amin. Pero diretso siyang tinanggihan ni Boruto. Ipinahayag ni Shino Sensei ang resulta, walang nanalo. Dahil kahit na kumpleto nyo ang stage, hindi sabay-sabay ang 3 miyembro. Sa totoong mission, ang pinaka-importante ay teamwork. Dumating si Konohamaru at sinabing nandito siya para obserbahan at makagawa ng tamang team formation para sa lahat. Sa kantina, nagbibiroan sina Boruto at ang mga kaibigan niya. Pero seryoso rin silang nag-usap tungkol sa Blue Shadow. Sabi ni Shikidai, kung hindi pa natin siya nahuhuli, baka may mas malaki siyang plano. Sabi naman ni Inojin, ikaw lang ang nakakakita sa kanya, Boruto. Wala tayong magagawa, pero sagot ni Boruto, hindi. Ang dami na nating ginawa, hindi natin siya pwedeng basta bitawan.
Pagkatapos, nagyaya si Boruto, "Tara na, party na lang tayo sa kantina." Habang kumakain, napansin ni Mitsuki kung bakit nga ba pinipilit ni Boruto na iligtas si Denki. Sabi ni Shikidai, siguro nahawa ka na lang sa kanya. Sa kabilang banda, pinakita si Shino Sensei na nagsabi, matitinding estudyante ang batch na ito. Malaki ang potential nila. Tinanong niya sina Mogi at Konohamaru kung kanino sila interesado. Sabi ni Mogi, interesado siya kay Ayabi at kay Boruto. Sagot naman ni Konohamaru, interesado rin siya kay Boruto, dahil iniwan ni Lord Hokage Naruto sa kanya ang responsibilidad na gabayan ang anak niya. Pagbalik sa classroom, nag-aaral si Ayabi. Nilapitan siya ni Boruto at nag-hi, pero sabi ni Ayabi, huwag mo muna akong istorbohin, nag-iisip ako ng sagot. Tinulungan naman siya ni Boruto ipaliwanag ang tanong. Dumating si Mitsuki at tinanong si Ayabi, dati wala kang interes sa pag-aaral. Ngayon parang nagsusumikap ka, dahil ba kay Boruto? Sagot ni Ayabi, hindi ko alam. Pagkatapos ng klase, naglakad si Mitsuki pauwi. Nakita siya ni Inojin at sinabing, mukhang nahawa ka rin kay Boruto. Nagtanong si Mitsuki kung bakit parang lahat nahahatak kay Boruto. Sabi ni Inojin, dahil hindi siya nakikinig sa sinasabi ng iba. At dahil anak siya ng Hokage, lagi siyang tinitira ng mga tao. Kaya todo sikap siya sa lahat. Kahit madalas pumalpak, pero dahil doon, napapansin siya ng lahat. Siguro si Sumir lang ang hindi natutuwa sa kanya. Pagbalik sa ospital, pinakita si Sumir na nagpapagaling pa rin. Dumalaw si Mitsuki at tinanong siya kung ayos na ba ang village nila. Sabi ni Sumir, oo, ayos na ako. Ilang araw pa at makakauwi na. Tinanong siya ni Mitsuki, ano palagay mo kay Boruto? Sagot ni Sumir, oo, lagi siyang gulo ng gulo. Pero mabuti siyang tao. Tinanong din siya pabalik, ikaw, ano palagay mo kay Boruto? Sabi ni Mitsuki, hindi ko pa iniisip. Nag-usap pa sila tungkol sa pamilya. Doon inamin ni Sumir na namatay na ang pamilya niya sa isang pag-atake. Sa huli, dinala ni Boruto si Mitsuki sa bahay nila. Nagulat si Himawari dahil unang beses na may dinalang kaibigan si Boruto sa bahay. Nakikita ni Boruto na naghanda ang nanay niya ng masarap na pagkain dahil may bisita siyang darating. Sabi naman ni Hinata, uuwi rin si Naruto para lang magpalit ng damit. Pero hindi ito iniinda ni Boruto. Dinala niya si Mitsuki sa kwarto niya at sinabi, pwede kang umupo kahit saan mo gusto. Kitang-kita ang excitement ni Mitsuki na makilala si Naruto. Kaya sabi ni Boruto, sige, ipakikilala kita sa kanya mamaya. Habang tumitingin si Mitsuki sa family photos, nagsimula siyang magkwento tungkol kay Naruto Uzumaki, ang 7th Hokage. Bayani ng Great Ninja War, na may napakalakas na chakra at mga jutsu na itinuturing na mas makapangyarihan pa sa 5 Cage. Pero biglang singit ni Boruto, si Naruto, malakas siya para sa iba, pero hindi sa sarili niyang pamilya. Sa bahay, lahat kay nanay niya nakaasa, pero siya mismo, wala namang ginagawa. Lumapit si Mitsuki at tinanong si Boruto, gusto mo ba si Naruto, o galit ka sa kanya? Napaisip si Boruto, pero bago siya makasagot, tinawag sila ni Hinata para kumain. Habang kumakain, nabanggit ni Mitsuki na akala niya, laging fast food ang kinakain ni Boruto. Agad siyang pinigilan ni Boruto dahil nandoon si Hinata at baka masaktan. Dumating si Naruto at sinabihan si Boruto, late ka na naman, gaya ng dati. Tumayo agad si Mitsuki, ipinakilala ang sarili niya, at sinabing galing siya sa Hidden Sound Village. Nakipagkamay sa kanya si Naruto at sabay-sabay silang kumain. Pero biglang natigil si Naruto. Naramdaman ng isang shadow clone niya sa Hokage office na may kakaibang chakra na papalapit sa Konoha. Sinabi ito ni Shikamaru at agad na umalis. Kaya't sinabi ni Naruto kay Hinata na kailangan niyang pumunta, pero nagalit si Boruto. Pilit siyang pinapaliwanagan ni Naruto, pero tumakbo siya palayo. Sinundan siya ni Mitsuki at sinabing siya na ang bahala kay Boruto. Habang mag-isa si Boruto, dumating si Mitsuki. Sabi ni Boruto, nung hindi pa Hokage si Naruto, kasama pa namin siya. Pero ngayong Hokage na siya, puro trabaho na lang. Kaya galit ako sa Hokage. Hindi ko iiwan ang mga taong mahalaga sa akin, kagaya ng ginawa niya. Sa puntong ito, ipinakita ang nakaraan ni Mitsuki, nasa loob siya ng isang laboratorio, at may isang tao na nagsabi sa kanya, ang hindi nagawa ng mga magulang mo, ikaw ang gagawa.
Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Mitsuki, alam ko kung sino ang nasa likod ng Blue Shadow. Nagulat si Boruto sa narinig, samantala, nasa isang lumang bahay si Sai para mag-imbestiga. Nakakita siya ng lumang litrato. Sabi ng kasama niya, ito si Tenuki. Sagot ni Sai, oo. Pagkatapos mamatay ni Danzo, bigla na lang siyang nawala mula sa foundation. May plano siyang gamitin ng Hashirama Cell para gumawa ng sandata na tinawag niyang Gozo Tenno. Kahit patay na si Danzo, ipinagpatuloy pa rin niya ang research. Sa huli, wala silang nakitang ebidensya, pero bago sila umalis, nakakita ulit si Sai ng isa pang larawan, kasama ni Tenuki ang kanyang anak na babae. Nagulat si Sai at naisip, bakit hindi ko ito napansin noon? Bumalik ang eksena kina Boruto at Mitsuki. Sabi ni Mitsuki, alam ko na kung sino ang Blue Shadow, si Sumire. Nabigla si Boruto, sunod na ipinakita si Sumire na may kakaibang marka sa likod, at mabilis siyang nagbihis bago tuluyang naglaho sa gitna ng tao. Sa Hokage office, iniabot ni Shikamaru ang biodata ni Sumire kay Naruto. Ito, kaklase ni Boruto, sabi ni Naruto. Sagot ni Shikamaru, anak siya ni Tenuki, na nawala matapos mabuwag ang foundation. Bago siya mamatay, inilagay niya ang Gozo Tenno sa loob mismo ni Sumire. At ngayon, si Sai ay pumunta na para hanapin siya, pero nawawala na si Sumire sa ospital. Wala silang ideya kung ano ang susunod na gagawin, nang biglang dumating si Kakashi. Samantala, si Boruto, hindi makapaniwala sa sinasabi ni Mitsuki. Kahit anong paliwanag ang gawin ni Mitsuki, ayaw pa rin niyang tanggapin. Kaya sabi ni Mitsuki, kung ayaw mong maniwala, huwag. Pero huli na ang lahat. Nagtaka si Boruto, anong ibig mong sabihin na huli na? Sabi ni Mitsuki, nalaman na ni Sumire na hindi na niya kayang itago ang kanyang pagkatao. Sigurado akong sinimulan na niya ang kanyang misyon. Biglang may malakas na pagsabog. Tumakbo sina Boruto at Mitsuki para tingnan. Samantala sa Hokage office, galit na sinabi ni Shikamaru, kung maaga pa lang ay na-background check na natin ang lahat ng tao sa village, hindi tayo magkakaproblema ng ganito. Sumagot si Kakashi, simula noong natapos ang 4th Ninja War. Grabe ang naging pinsala sa Konoha, maraming tao ang namatay at halos bumagsak ang buong nayon. Kung sa oras na yun ay nag-imbestiga agad sila tungkol sa foundation, siguradong lalong kinasuklaman ng mga tao ang grupo. At ang unang pagbibintangan, walang iba kundi si Sai. Sabi ni Shikamaru, tama lang ang naging desisyon noon. Pero bigla siyang nagtaka, ano naman ang ginagawa mo rito? Retired na si Kakashi Sensei at dapat nagpapahinga na siya. Sagot naman ni Kakashi, kahit na nagretiro na siya, nagpatuloy pa rin siya sa pagsasaliksik tungkol sa foundation. At doon niya natuklasan na may halimaw na nakatali sa loob ni Sumire, isang halimaw na tinatawag na Nu. Kung sakaling masummon ito, tiyak na malalagay sa panganib ang buong Konoha. Biglang yumanig ang paligid sa malakas na pagsabog. Lahat sila'y lumabas para tingnan. Nakita nila si Sai na patuloy pa ring nagsisiyasat kahit wala pa siyang nakikitang malinaw. Doon na ipinakita ang isang misteryosong babae na nakasuot ng maskara at mabilis na tumatakbo. Kasunod nito, ipinakita ang nakaraan ni Sumire. Ang kanyang ama, si Tano, ay nag-utos sa kanya na ipagpatuloy ang paghihiganti ng foundation. Doon ikinulong ang halimaw na No sa likod ni Sumire, bilang sandata niya sa hinaharap. Balik sa kasalukuyan, patuloy na tumatakbo ang babaeng nakamaskara nang bigla siyang napaligiran ng dalawang shinobi. Tatakas na sana siya at aatake, pero biglang sumulpot si Sai at tinamaan siya sa batok, dahilan para mawalan siya ng malay. Kinuha ni Sai ang kanyang Beast Scroll para isil ang halimaw sa loob ni Sumire. Pero huli na, nasummon na ni Sumire si Nu. Malakas na pagsabog ang sumunod, tinapon si Sai at ang mga kasama niya. Lumitaw ang dambuhalang halimaw, at agad namang nakatakas si Sumire. Samantala, pinapanood ni Boruto at Mitsuki mula sa malayo ang nangyayari. Hindi makapaniwala si Boruto kung ano ang nilalang na yun. Ipinaliwanag ni Mitsuki, ang halimaw na yan ay Nu. Si Sumire ang nag-summon sa kanya. Kung hindi ito mapipigilan, wawasakin ito ang buong Konoha. Nagpasya si Boruto na pumunta mismo kay Sumire. Pinigilan siya ni Mitsuki, anong magagawa mo doon? Pero mariing sagot ni Boruto, hanggat hindi ko siya nakakausap ng personal, hindi ko kayang maniwala sa lahat ng ito. Habang nagtatago sina Sai at ang kanyang mga kasama sa gubat,
pinag-iisipan nila kung paano mapipigilan ang dambuhalang Nu. Pero natuntun sila ng halimaw at inatake. Sa gitna ng panganib, dumating si Kakashi Sensei at ginamit ang kanyang Purple Lightning na tumama sa buntot ng halimaw. Sabi ni Kakashi, kailangan nating pigilan ito kahit ano paman. Sai, ilihis mo ang atensyon niya. Agad lumikha ng ibon mula sa scroll si Sai para iliga ang Nu. Gamit ang pagkakataon, bumuo si Kakashi ng malakas na jutsu at nilagyan ng pader ang paligid ng halimaw. Pero nabasag din ito nang patayin ng Nu ang nilikhang ibon at umatake muli gamit ang buntot nito. Dumating si Boruto at nakita ang malupit na labanan. Kasabay niya ring dumating si Mitsuki, na nagsabi, kung papatayin natin ang summoner, si Sumire, mawawala rin ang Nu. Boruto, anong pipiliin mo? Ililigtas mo ba ang nayon at pamilya mo, o si Sumire? Matatag ang sagot ni Boruto, pareho ko silang ililigtas. Pero si Mitsuki, handa na talagang tapusin si Sumire. Gumamit siya ng ahas para sundan at lapitan ito. Nang makita ni Sumire, nagulat siya, paano siya natunton? Ipinaliwanag ni Mitsuki na nag-iwan siya ng isang maliit na ahas sa katawan niya noong nagkita sila sa ospital. Nagkaroon sila ng matinding labanan. Tinanong ni Sumire kung talagang papatayin siya ni Mitsuki. Tugon nito, oo, utos ito sa akin, at wala akong ibang pagpipilian. Pero duda si Sumire, alam niyang hindi si Lord Hokage ang magbibigay ng ganoong utos. Kaya tinanong niya kung sino ba talaga ang sinusunod ni Mitsuki. Hindi siya sinagot, at patuloy lang sa pag-atake. Sa gitna ng halos kamatayan ni Sumire, biglang dumating si Boruto at pinigilan si Mitsuki. Hinarap niya si Sumire at diretsyong tinanong, ikaw ba ang may kagagawa ng lahat ng ito? Umamin si Sumire, oo. Ginawa ko ito para wasakin ang Konoha. Nalungkot si Boruto, hindi ko hahayaang gawin mo yun. Tinukso siya ni Sumire, kaya mo ba akong pigilan? Papatayin mo ba ako? Sumabat si Mitsuki, kung hindi si Boruto, ako ang papatay sa'yo. Nagmakaawa si Boruto na tigilan na nila ang paglalaban, pero hindi siya pinakinggan. Nag-umpisa ng magsalpukan sina Mitsuki at Sumire, pero biglang kumidlat ang mga mata ni Boruto. Nagbago ang kulay nito at bumuga ng kakaibang kuryente mula sa kanyang mata. Bigla na lang naglaho si Nu, at sobrang nagulat sina Naruto at Kakashi. Pero hindi pa tapos, isang portal ang bumukas sa ibabaw ni Boruto, at mula roon, lumabas ang buntot ng halimaw na agad nilamon si Sumire at hinayla ito pataas. Kitang-kita ang pagkabigla at lungkot sa mukha ni Boruto. Pinakalma siya ni Mitsuki, pero bago pa siya makaisip, tumalon si Boruto papasok sa portal. Hinayla rin ng portal si Mitsuki, at maya-maya, naglaho ito. Samantala, sinubukan ni Naruto i-sense ang chakra ng halimaw, pero wala siyang maramdaman. Sabi ni Kakashi, posibleng na-teleport ang halimaw sa ibang mundo. Kaya't desidido si Naruto, kailangan nating hanapin agad si Sumire. Dumating si Sai at iniulat na matagal na nilang hinahanap si Sumire pero hindi nila ito makita. Napaisip si Kakashi, baka pati siya ay naisama ng Nu papunta sa ibang dimensyon. Lalong nagulat si Naruto sa narinig. Ilang sandali lang, dumagsa ang mga tao. Pati mga kaibigan ni Boruto, nag-aalala, hinahanap siya. Samantala, ipinakita si Boruto na napunta sa ibang mundo. Agad siyang nagsimulang maghanap kay Sumire. Doon niya napansin ang isang blue shadow na nanggagaling sa ilalim ng malaking punong putol. Sinundan niya ito hanggang sa biglang gumuho ang puno, at mula roon lumabas si Nu, handang umatake. Nagpumiglas si Boruto at nailigtas ang sarili. Akala niya, nilamon na ng halimaw si Sumire. Galit siyang umatake gamit ang shuriken, pero hindi tinatablan ang halimaw. Gumamit siya ng 3 shadow clone at nakipagsabayan sa matinding labanan. Tumalon siya para saksakin ang ulo ng halimaw gamit ang kanai. Pero malakas siyang tinapon nito. Kahit ganun, hindi pa rin tinatablan ang Nu. Biglang muling nag-activate ang kakaibang mata ni Boruto, at nakita niya ang chakra ng halimaw. Papunta na sana ang Nu para tapusin siya, nang biglang hinayla siya paitaas ni Mitsuki. Sabi ni Mitsuki, Boruto, bakit ka pa nakikipaglaban dito? Kung papatayin mo si Sumire, kusa ring mawawala ang halimaw. Napangiti si Boruto, dahil ibig sabihin, buhay pa si Sumire. Dumating muli ang Nu at inatake silang dalawa. Nakaiwas sila, at si Boruto ay nag-utos, Mitsuki, ilihis mo ang atensyon niya. Gumamit ng wind style si Mitsuki at tinulak palayo ang halimaw.
Samantala, mabilis na naglatag ng mga papel bomba si Boruto sa mga nakakalat na lubid. Pagkatapos mailagay ang lahat, sinenyasan niya si Mitsuki na lumayo. Tumalon ng isang Boruto na may kenai, sumugod sa no, pero yun pala'y shadow clone lang. Ang totoong Boruto ay lumundag mula sa likod at sinaksak ang core ng halimaw. Agad niyang pina-activate ang papel bomba. At isang napakalakas na pagsabog ang Yumenig. Bumagsak ang mga lubid na may bomba sa katawan ni No, at muling nakulong ito. Gamit ang pagkakataon, inatake ni Mitsuki gamit ang kanyang Snake Lightning. Nagulat si Boruto, seryoso si Mitsuki na patayin ang No, pero bago tumama ang atake, may biglang water-style jutsu na pumihil dito. At ang gumawa nito ay si Sumire. Parehong nagulat sina Boruto at Mitsuki. Nilapitan nila si Sumire, at sinubukan siyang kausapin ni Boruto. Pinakiusapan niya, Sumire, bumalik ka na sa Konoha kasama namin. Pero matigas ang sagot ni Sumire, hindi. Inatake ko ang nayon, at para sa akin, ito ay isang digmaan. Mariing sagot ni Boruto, digmaan ng mga magulang mo yan, hindi mo laban. Sumagot si Sumire, mali ka, Boruto. Ito rin ay laban ko. Ipinakita ang nakaraan ni Sumire, matapos ang 4th Great Ninja War, pinalaya sila sa kanilang nayon dahil nagtatrabaho ang kanyang ama sa foundation. Sa takot at galit ng mga tao, namatay rin ang kanyang ina. Bata pa si Sumire noon, at halos hindi na niya maalala ang tinig ng kanyang nanay. Kaya't ikinulong ng kanyang ama ang No sa loob niya bago siya nagpakamatay, para maipagpatuloy ni Sumire ang paghihiganti laban sa Konoha. Muling lumabas ang Blue Shadow sa loob ni Sumire. Bigla siyang umatake, pero nasalo ni Mitsuki si Boruto. Mabilis na sumugod si Mitsuki at tinamaan ng isang atake si Sumire, pero water clone lang pala ito. Nakapanglin lang si Sumire at muntik na siyang tamaan sa ulo. Pero clone lang din pala si Mitsuki. Biglang nasa likuran na ni Sumire si Mitsuki at tinadyakan siya pababa. Nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ng dalawa. Mabilis kumilos si Mitsuki at naiilagan niya lahat ng atake ni Sumire. Papalapit na siya kay Sumire para umatake gamit ang kanyang ahas, pero biglang pinigilan siya ni Sumire gamit ang Blue Chakra. Pareho na silang handang magpatalo sa isa't isa, pero bago pa mangyari yon, biglang sumingit si Boruto para pigilan sila. Dahil dito, siya mismo ang nasugatan. Galit na tinanong ni Boruto si Mitsuki, bakit mo gustong patayin ang kaklase mo? Sagot naman ni Mitsuki, si Sumire, hindi siya kailanman magiging kaklase natin. Dahil inatake niya ang Leaf Village. Pinilit siyang ipaintindi ni Boruto. Nung inatake ang mga teammate ni Sumire, niligtas niya sila kahit kapalit ang sariling buhay. At nung nag-away ang mga babae at lalaki sa academy, siya ang pinaka-nag-alala. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng classmates natin. Kaya nagtitiwala ako sa kanya. Dahil sa mga salitang yon, biglang muling nag-activate ang mga mata ni Boruto. Dahan-daang lumabas mula sa loob ni Sumire ang Blue Shadow, at tuluyan itong nawala. Napagtanto ni Boruto na ang Blue Shadow ay lumalabas kapag ang isang tao ay dumadaan sa matinding problema o anxiety, at nawawala naman ito kapag may bagay na tumatama sa puso nila. Sabi ni Boruto, hindi nagsisinungaling si Sumire. Hindi niya gustong gawin to. Pero galit na sumigaw si Sumire. Isa akong sandata, kailangan kong tuparin ang kagustuhan ng aking ama. Tinawag niya ang No at inutusan nitong ilabas ang chakra at mag-selfie-destruct. Pero sa gulat ng lahat, hindi siya sinunod ng No. Nabigla rin si Boruto at sinabi, baka tinuturing ka na niyang magulang. Gusto mo ba talagang gawin sa kanya ang ginawa ng ama mo? Dahil dito, nabasag ang markang nasa likod ni Sumire at nagsimulang gumuho ang paligid. Agad na sinabi ni Mitsuki kay Boruto na kailangan na nilang tumakas, dahil kung hindi, mamamatay silang lahat. Pero hindi iniwan ni Boruto si Sumire. Sa huli, siya pa ang muntik mahulog, pero nailigtas siya ni Mitsuki. Habang umiiyak, naaalala ni Sumire ang mga araw niya sa academy. Naririnig din niya ang boses ng kanyang ina na nagsasabing, tapos na ang henerasyon namin. Gusto ko lang na lagi kang maging masaya. Lagi kitang ipinagdadasal. Dumating si Boruto at iniabot ang kamay niya. Sabay sabi, hindi ko iiwan ang kaklase ko. Kahit kailan, sumakay sila sa No para makatakas. Dumating din si Mitsuki at sinama siya ni Boruto. Pinilit ng No na ilabas sila, at pagkatapos ay nagpaalam ito. Nalungkot si Sumire, pero pinakalma siya ni Boruto at dinala sa portal.
Sa kasamaang palad, nagsara ito bago sila makarating. Muling nag-activate ang mata ni Boruto at nakita niya sina Shikage at ang iba pa. Tinawag niya sila, at nang suntukin niya ang harang, bumukas ulit ang portal. Lahat sila ay nakapasok. Samantala, sina Denki at ang iba pa ay naghahanap pa rin. Nakita nila ang ahas ni Mitsuki at naisip nilang malapit lang sina Boruto. Biglang bumukas ang portal sa likod ni Shikage at lahat sila ay nahulog. Diretso pang bumagsak si Sumire kay Boruto. "Hoy, saan ba kayo galing at bigla na lang kayong nahulog?" Tanong ni Shikage. Tinawag mo kami, kaya ayun, bumagsak kami." Sagot naman ni Boruto. Habang naguguluhan pa ang lahat, dumating ang maraming shinobi. At doon, nakita ni Boruto na si Sai mismo ang pumunta para kunin si Sumire. Sinabi ni Sai na naranasan niya rin ang ganito noong bata siya, at handa siyang tulungan si Sumire. Habang inaalis siya, muling nag-activate ang mata ni Boruto. Nakita niya ang blue shadow na nasa paligid ni Sumire, na dumaikit sa kanyang kaliwang kamay. Masaya niyang sinabi, "Sumire, buhay pa si No, nakakonekta siya sa kaliwang kamay mo." Tinanggal ni Sumire ang benda sa kamay at nakita nga niyang nandoon si No. Napuno siya ng tuwa at ginhawa. Pagbalik, ipinakita si Boruto na nakaupo sa kanyang kwarto at nakatingin sa mga mata niya. Simula nang mailigtas niya si Sumire, hindi na muling nag-activate ang mga mata niya. Biglang tinawag siya ng kanyang mama para kumain. Kasunod nito, ipinakita si Naruto, Shikamaru, at Sai sa lugar kung saan unang lumabas ang blue shadow. Sinabi ni Naruto na maayos na ulit ang lahat. Tinanong ni Shikamaru kung ano ang pumihil kay Sumire sa huli. Ipinaliwanag ni Sai na sina Boruto at ang mga kasama niya ang dahilan. Natuwa si Naruto sa narinig. Dinagdag pa ni Sai na naramdaman ni Sumire ang kapangyarihan ng No. At pinayagan na rin siya ni Naruto na bumalik sa academy. Ngunit hindi sang-ayon si Shikamaru at sinabi niyang hindi ito magandang ideya. Ipinakita naman ng academy, kung saan sinabi ni Shino Sensei sa mga estudyante na hindi na sila kailangang maupo sa sahig dahil matatapos na ang konstruksyon ng bagong gusali. Masaya si Shikage at ang iba dahil hindi na sila mahihirapan. Ipinaliwanag ni Shino Sensei na bubuo sila ng bagong 3-man squads para maging handa sa graduation. Nagtanong si Sarada kung ano ang mangyayari kay Sumire dahil matagal na itong absent. Sagot ni Shino Sensei, wala pa siyang balita. Nag-alala si Sarada at tanong niya kung baka iiwan na ni Sumire ang academy. Sagot ulit ni Shino, wala pa rin siyang alam at kailangan lang nilang maghintay. Sinabi ni Namida na sinubukan niyang dalawin si Sumire pero pinaalis siya. Dahil dito, nalungkot si Boruto. Inutusan pa rin ni Shino Sensei ang lahat na bumuo ng team dahil bukas na magsisimula ang training. Nagtanong si Boruto kay Mitsuki kung anong team ang sasalihan niya. Sagot ni Mitsuki, gusto niyang sumama kay Boruto. Nagulat si Boruto at tinanong kung ayaw ba nitong subukan ng ibang team. Pero sagot ni Mitsuki, gusto niyang laging nasa tabi niya kaya siya sumasali sa team ni Boruto. Samantala, nagbuo na ng team sina Denki at Iwabi. Gusto sanang kunin ni Boruto si Shikage, pero mayroon na rin itong sariling team. Napansin nila na halos lahat ay ginaya lang ang team ng kanilang mga magulang. Kaya sinabi ni Boruto kay Mitsuki na pumili ng ibang kasama. Kinuha ni Iwabi si Sarada sa kanilang team, kaya lalo pang nag-isip si Boruto kung sino ang makakasama niya. Napansin ni Denki si Metal Lee na nahihiya at kinakabahan. Sinabi niyang magandang isama ito. Kaya pinili ni Boruto si Metal dahil alam niyang kung malalampasan nito ang kanyang kaba, magiging napakalakas siya. Sabi naman ni Mitsuki, gusto niyang kunin si Sumire dahil malakas ito. Pero pinigilan siya ni Boruto dahil hindi dapat malaman ng iba ang totoong kapangyarihan ni Sumire. Nalungkot si Denki habang iniisip si Sumire. Dumating si Iwabe at sinabing hindi na siguro babalik si Sumire dahil umatake ito sa village. Ngunit sinabi ni Boruto na tiyak siyang babalik si Sumire. Pagsapit ng gabi, ipinakita ang opisina ng principal kung saan tinanong ni Shino Sensei kung kailan makakabalik si Sumire sa academy. Sagot ng principal, baka hindi na siya makabalik dahil umatake siya sa village. Sinabi ni Shino Sensei na handa siyang akuin ang responsibilidad kay Sumire kung makakabalik ito. Pero tumanggi ang principal at sinabing baka mismong si Sumire na ang ayaw bumalik. Sagot ni Shino Sensei, kakausapin niya ito. Pag-uwi ni Boruto, laking gulat niya nang makita si Naruto sa bahay nila.
Lumapit siya ng malungkot at tinanong tungkol kay Sumire. Sinabi ni Naruto na alam niya ang nangyari at nagpapagaling pa si Sumire. Nagalit si Boruto at sinabing hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Tinawag ni Hinata si Himawari para kumain ng dinner. Sinabi ni Naruto na mahirap ang sitwasyon kaya siya na ang baalang humarap dito. Hiningi ni Boruto ang permiso na makabalik si Sumire sa academy, pero tumanggi si Naruto at ipinaliwanag na hindi siya pwedeng magdesisyon ng mag-isa. Sinabi niya na siya na ang baalang mag-asikaso ng lahat, kaya huwag na mag-alala si Boruto. Pagkatapos nito, ipinakita si Shino Sensei na bumisita kay Sumire sa ospital. Tinanong niya kung okay na ito. Agad na humingi ng tawad si Sumire dahil sinipsip niya dati ang chakra ni Shino. Sagot ni Shino, ayos lang yun. Nagulat si Sumire sa kanyang sagot. Ipinaliwanag ni Shino na dahil doon, mas natuto siyang maging mabuting guro. Umupo siya sa tabi ni Sumire at sinabi sa kanya na hindi siya nag-iisa at may mga taong naniniwala pa rin sa kanya. Sa loob, natapos na rin ang tensyon ni Gojo, at ngayon ay buo ng kontrolado ni Sumire ang sarili niyang katawan. Ibig sabihin, siya na mismo ang makakapagdesisyon para sa sarili niya. Pagkasabi nun, umalis na sila roon. Kinabukasan, ipinakita na si Sumire ay biglang nawala sa kanyang kwarto. Lumipat naman ang eksena sa akademya kung saan si Shino Sensei ang manggaguna sa practical training ng lahat. Ang patakaran niya, ang unang makakuha ng pulang flag na nakabitin sa loob ng akademya ang siyang mananalo. Pero binalaan muna niya ang lahat na bawal sirain o pinsalain ang akademya. Doon nagsimula ang matinding laban. Nakita natin si Aoyabe na nakikipagsabayan sa kalaban niya, at ginamit naman yun ni Denki at Sarada para akyatin ang flag. Pero biglang may lumabas na malaking doll na umatake kay Denki, dahilan para sila mahulog. Kaya ang kalaban ang nakakuha ng panalo. Kitang-kita ang kaba ni Shino Sensei dahil ayaw niyang masira ulit ang akademya, kaya sinimulan na niyang isulat ang scores ng lahat. Pero biglang may lalaking lumapit at nagsabi ng tungkol kay Sumire. Nang marinig ito, agad niyang iniabot ang board kay Sarada at umalis. Nagulat si Sarada at hindi alam ang gagawin. Sunod, nagsimula naman ang laban sa pagitan ng team ni Boruto at Shikadai. Gumamit agad si Chocho ng expansion jutsu para atakihin si Metal Lee. Pero tinawag siya ni Shikadai mula sa baba, tingnan mo, ang daming nanunood sa'yo. Dahil dito, kinabahan si Metal Lee at hindi nakapokus. Sinamantala ito ni Chocho at binigyan siya ng isang malakas na suntok. Samantala, sinubukan ni Rosen gamitin ang jutsu niya para pigilan si Boruto, pero madali itong naiwasan ni Boruto. Habang lumapit si Rosen kay Mitsuki, bigla siyang sumabog gamit ang sariling jutsu, at sinamantala ito ni Shikadai para ma-paralyze si Mitsuki gamit ang shadow paralysis. Naiwan tuloy mag-isa si Boruto. Tinanong ni Mitsuki si Boruto kung pwede ba niyang gamitin ang bago niyang teknik. Sagot naman ni Boruto, kung ano man ang kailangan mong gawin, gawin mo. Kailangan nating manalo, kaya gumamit si Mitsuki ng kanay na lumabas mula mismo sa bibig niya. Pagkatapos, pinuputol niya ang isang poste kaya gumalaw ang buong lugar at bumagsak lahat, pati si Chocho na hindi naabot ang taas. Sa huli, si Boruto ang nakahawak sa flag at siya ang nanalo sa laban. Pagkababa niya, tinanong niya kung nasaan si Shino Sensei. Sagot ni Sarada, hindi niya alam, basta may binanggit ito tungkol kay Sumire at biglang umalis. Narinig naman ni Rosen na parang ililipat si Sumire sa ibang akademya. Dahil dito, galit na hinawakan ni Boruto ang kwelyo niya. Pero dumating si Shino Sensei, at kasama na rin si Sumire. Nakita siya ng lahat, at halatang nahihiya siya dahil muntik na niyang traidorin ang village. Pero kahit kinakabahan, hinarap niya ang lahat. Biglang tumakbo ang lahat ng kaibigan niya papunta sa kanya. Hindi siya makapaniwala at nagulat sa reaksyon nila. Lalo na nang makita niya si Boruto na nakatayo lang sa malayo, nakangiti sa kanya. Pagkakita niya rito, hindi na niya napigil ang maluha. Paglipat ng eksena, ipinakita si Naruto na mabilis na tumatakbo papunta sa isang malaking puno. At dito, sa unang pagkakataon sa Boruto series, lumabas si Sasuke. Sinabi niya kay Naruto na nahuli ito. Galit namang sumagot si Naruto dahil shadow clone lang siya at medyo na late. Hindi rin alam ni Naruto kung nasaan siya hanggang sa inabot niya kay Sasuke ang isang scroll. Pagtingin ni Sasuke, mukhang mas napapalapit na siya sa teknik ni Kaguya.
Sabi niya, baka pwede na siyang makapunta sa time-space kung saan naroon si Kaguya. Pero pinigilan siya ni Naruto at sinabihan na maglaan muna ng oras sa village. Bago umalis, iniutos ni Sasuke kay Naruto na iparating ang mensahe niya kay Sakura, isang simpleng sorry. Pagkasabi nito, bigla siyang naglaho. Lumipat naman ang eksena kay Momoshiki na nagsasabing sarado na ang gate na binuksan ng Navy, kaya hindi na makakalabas ang Jugan, ang kakaibang puting mata ni Boruto. At dito nagtatapos ang full arc recap ng Boruto, Naruto Next Generations mula Part 1 hanggang Part 5. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang i-like ang video, i-share sa tropa, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa susunod pang Boruto recaps. Pwede nyo ring balikan ang ibang parts sa playlist ng channel. Maraming salamat sa panonood!